Nakapunta ako sa ibang panahon. Naging isang dukhang binata ako sa sinaunang panahon. Kumakalam ang tiyan ko. Isang tinapay na lang ang natira sa bahay. Isang tinapay. Hindi pa ito sapat para mabusog ako. Hala, ano ito? Hindi ba ito ang ginamit ko bago ako napunta rito? Iyong sirang palanggana sa likod bahay namin. Paano ito nakatawid kasama ko? Naku! Bakit naging dalawa ang tinapay? Huwag sabihin ito ang mangkok ng kayamanan. Ito. Totoo nga ito. Ang sirang palanggana na ito. Kaya pala nitong, ang mga bagay na inilalagay rito, ay paramihin ng doble. Pero, walang silbi kung tinapay lang ang kaya nitong paramihin. Kailangan kong humanap ng mamahaling bagay para paramihin. Ito ang aking dating mapapangasawa, si Shuyu. Shuyu, hindi ba tayo nagkansela na ng kasunduan sa pag-iisang dibdib? Ano pa ang ginagawa mo rito? Guchen, ang 500 lay ang napilak na ito ay kabayaran ko sa iyo. Ang angkan naming Xi ay isang tanyag na marangal na angkan sa Yusaw. Hindi ka karapat dapat sa amin sa kalagayan mo ngayon. Pati ang iyong lolo ay nagbigay sa akin ng pulseras noon. Isasauli ko rin ito sa iyo. Kunin mo na ang pulseras. Hindi na kailangan ang pera. Ang ating kasunduan ay itinakda ng ating mga ninuno. Wala naman tayong tunay na pagmamahalan. Ang pag-iisang dibdib na ito ay mabuting kanselahin na. Ang pulseras na ito ang magiging unang hakbang ko tungo sa kayamanan. May puhunan na rin ako para sa unang malaking kita. Mangkok ng kayamanan, mangkok ng kayamanan. Utang ko sa iyo ang lahat. Dalawa. Talagang naging dalawa na. Apat na ngayon. Napakaganda. Hindi maaari. Kailangan ko pang paramihin ito. Dadalhin ko ito sa pamilihan at ibebenta. Kapag nagawa ko iyon, yayaman na talaga ako. Pero, sobrang laki nito. Mahirap itong dalhin. Ito. Talagang kayamanan ka nga. Ama, ina, tingnan ninyo. Ibabalik ko ang dangal ng angkanigu. Yayanigin ko ang buong yusaw. Matamis na candy sa patpat. Halina kayo, tingnan natin ang kapalaran ninyo. Isang tunay na manghulang guro na bumaba mula sa kabundukan. Nagbebenta ng mga palawit na jade. Pinakamahusay na palawit na jade mula sa Lanchan. Mapupunta ito sa taong itinadhana ng kapalaran. Sa isang kurot ng daliri, nahulaan na ng gurong ito ang lahat. Ang jade na ibinebenta ng binatang iyon ay malamang na peke. Tama. Sino ba naman ang magbebenta ng jade sa pamilihan? At magkakamukha pa ang mga palawit. Maaari ko bang kunin ang isang palawit ko at ipalit sa isang candy sa patpat? Gutom na talaga ako. Ay, hindi na kailangan ang palawit. Ikaw na basura ka. Kahit ibigay mo sa akin, ayaw ko rin. Kung gusto mong kumain, maaari kitang bigyan ng isa. Maraming salamat. Kakaiba. Hindi ba isa lang ang ibinigay ko sa kanya? Bakit napakatagal niyang kumain? Mag-ingat ka. Pasensya na. Walang hiya ka. Patawad. May silbi pa ba ang paghingi mo ng tawad? Huwag kang maghinanakit. Sabihin mo kung magkano ang halaga, babayaran kita. 200 tael na pilak. Hindi ba swerte naman ito? Ang isang pulseras ko ay nagkakahalaga rin ng 200 tael. Kung gayon, 100 tael. Bato ba ang pagkakagawa sa pulseras mo? Sino ba namang maglalapag ng pulseras na nagkakahalaga ng 200 tael? Sa bangketa para ipagbili. Pare-pareho pa silang lahat. Siguradong peke lahat ang mga iyan. Ayoko. Pawang tunay ang mga ito. Kung ayaw mong maniwala, maaari kang magpasuri sa isang eksperto. Magpapasuri ka pa talaga. Talagang wala kang hiya sa pagsisinungaling. Sinasabi ko sa iyo, kung may kahit isang tunay sa mga iyan, kakainin ko ang lahat ng ito. Hoy, iho, nagbebenta ka pala ng mga palawit na jade rito. Umalis ka na. Si Tiyuhin Lee ang may pinakamalaking tindahan ng jade sa Yusaw. Siya ang pangunahing tauhan ng gusali ng gintong jade. Labis niyang kinamumuhian ang mga nagbebenta ng peking paninda. Ay, Yuchu, anong ginagawa mo rito?
Tiyuhing Li. Hindi lamang niya nabasag ang palawit kong jade. Sinabi pa niyang babayaran niya ako ng peking paninda. Ayoko. Pek raw. Tingnan mo nga. Sige, titingnan ko. Hindi ba tama ang sinabi ko? Sino ba ang magbebenta ng palawit na jade sa bangketa? Tiyuhing Li. Dahil unang beses pa lamang niyang nagkasala. At alang-alang sa akin. Palampasin mo na siya. Tanga ka ba? Kailan ko sinabing hulihin ko siya? Tunay ito. Impossible. Ito, tingnan ninyo ang isang ito. Tunay din ito. Tunay ang lahat ng ito. Hindi ito maaari. Sabi ko na nga ba, tingnan mo. Tunay ang lahat ng palawit kong jade. Tiyuhing Li, sigurado ka ba? Sigurado po ba kayong hindi kayo nagkamali? Mahigit 30 taon na ako sa hanap buhay na ito. Kailanman ay hindi pa ako nagkamali sa pagkilala. Kung tunay o peke ang isang palawit na jade, hindi ko ba ito kayang makilala? Mula sa pagkakagawa hanggang sa kalidad ng batch na ito. Kahit may munting depekto, wala silang kaibahan kahit katiting. Para itong likhang himala ng langit. Iho, ipagbibili mo ba ng maramihan ang batch na ito ng jade? Siyempre, ipagbibili ko. Ang isang palawit na jade ay 200 tael. Kung 30 piraso ang kukunin ninyo, at bultuhan ang pagbili. Sandali, mahirap itong kalkulahin. Naunawaan ko ang tuntunin. Iisa ang presyo ng bawat isa. Kung gayon, ito na ang halaga. 2,200 tael. Tunay ng tusong negosyante ang matandang ito. Hindi maaari. 2,800 tael, hindi maaari. Talagang kayamanan ang mga ito. Ito ang halaga. 5,000 tael. Sige, ayos na. Ayos na. Kung taimtim ang hangarin mo, ibibigay ko sa iyo. Kahit gaano pa kalaki ang halaga. Kapag inilagay sa mangkok ng kayamanan, dodoble ito. Ang 50,000 lei ang napilak na ito. Bagaman medyo malaki, talagang katumbas ng halaga ang mga kayamanang ito. 50,000 lei ang. Kung sa tingin mo ay kulang iyan, bibigyan kita ng 70,000. 10,000 liang ang pinakamarami kong maibibigay. Sapat na, sapat na. Kung gayon, napagkasunduan na natin. Sandali, sandali. Babayaran kita. Masama ito, binibini. Masama ito, may isang nagangalang Zhang Zihao. Pumunta siya sa ating tindahan ng tela at gumawa ng gulo. Ipinagmamalaki pa niyang wawasakin niya ang ating tindahan ng tela. Zhang Zihao. Hindi ba sinabi kong gayahin mo ang telang ito? At gumawa ng kaparehong-kapareho para sa akin? Kung gayon, bakit magkaiba ang dalawang telang ito? Batang Panginoong Zhang, yari sa kamay ang burdang ito. Hindi maiiwasang magkaroon ng kaunting pagkakaiba. Wala akong pakialam kung paano iyan nangyari. Magkaiba ay magkaiba. Ako ang anak ng pinakamayamang tao sa Yusao. Hinihintay ko pa itong iwi para ipagregalo sa kaarawan ng ama ko. Alam mo ba kung sino ang ama ko? Ang pinakamayamang tao sa Yusao. Gawin ninyo ulit para sa akin. 3 araw. Kung hindi ninyo magawang kapareho, susunugin ko ang tindahan ninyo. 3 araw. Batang Panginoong Zhang. Hindi sapat ang 3 araw. Kung gayon, ngayon mismo ay ipasasara ko ang tindahan ninyo. Mga tauhan. Kumilos kayo. Tumigil kayo. Binibini, siya po iyon. Akala ko kung sino. Ikaw pala, walang silbing hamak. Iyan si Zhang Zihao, ang bagong manliligaw ni Xi Shuyu. Siya rin ang salarin sa pagkawasak ng aking pamilya. Ang ugat ng lahat ng kapahamakan. Guchen. Hindi ko inakalang ganito kang klaseng tao. Kaya pala ganoon kabilis mong pinawalang bisa ang ating kasunduan sa pag-iisang dibdib. Napakadali mong tinalikuran ang lahat. May nahanap ka na palang iba sa labas. Kaya pala hindi ka humingi ng salapi, kundi mga kasulatan lamang. Nais mo palang magpakababa para pagsilbihan si Binibining Shen. Hindi ganoon ang nangyari. Xiaoyu, hindi na kailangang magsalita pa. Wala akong pakialam kung si Binibining Shen man o kung sino pa. Ngayon, kahit sino pa siya, gagawin ko siyang katulad mo, Guchen. Isang dukhang salat sa lahat. Ha. Kumilos kayo. Sandali muna. Hindi ba ilang rolyo lang ng kaparehong tela ang gusto mo? Ako ang gagawa para sa iyo. Ikaw ang gumawa para sa akin. Guchen, huwag kang nagyayabang. Nga. Kahit ang mga manghahabing 20 taon nang may karanasan dito, ay hindi matupad ang hinihingi ng batang Panginoong Zhang. Higit na lalo na ikaw na isang lalaki lamang. Magbayad na lang tayo ng kaunting salapi at tapusin na ito. CJ, eksaktong 10,000 lei ang napilak. Huwag kang sumobra. Hindi mo kailangang magbayad.
Kung sakaling matapos ko ito ng maayos, kung magawa mo ito ng maayos, hindi lamang mapapawalang sala ang nangyari ngayon. Bibigyan ko pa si Binibining Shen ng 10,000 layang na puting pilak. Ngunit kung hindi mo ito magawa ng maayos, kukunin ko ang buhay mo. Guchen, usapin ito ng tindahan ng tela ng pamilya Shen. Ayokong madamay ka. Guchen, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Gumulong ka palabas na parang bola. Gumulong ka palabas sa pintuang ito. Wala kang kinalaman dito. Kung hindi, ibigay mo sa akin ang tela. Ano, paano ito posible? Ang mga hiblang ito, pati ang ayos ng hibla sa loob ng tela. Eksaktong magkakapareho. Isa itong himalang kasanayan. 40 taon na akong nasa hanap buhay na ito, ngunit hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong pangyayari. Kaswal lamang na naghabi si Ginoong Gu kanina. Ngunit nakamit niya ang ganitong resulta. Kung buong puso niyang gagawin ito. Imposible iyan. Ang telang ito ay borda. Ngunit nagbayad ako ng malaking halaga upang ihabi ito ng pinakamahusay na manghahabi sa Jiangnan. Si Maestro Li Qingran mismo. Kapag kumikilo si Maestro Li, para siyang banal na panday na may palakol ng mga Diyos. Paano mo nagawang magkaroon ng ganitong husay? Marami ka pang hindi pa nakikita. Guchen, kaya mong maghabi ng isang rolyo ng tela. At ano naman? May pina-order sa akin dito. Ngunit 8 rolyo iyon. Hindi mo kayang ihatid ang 8 rolyo ng tela. Kapag hindi, gigibain ko ang tindahang ito ngayong araw. 8 rolyo. Hindi naman mahirap, di ba? Guchen. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tama, Guchen. Kahit veteranong manghahabi, ay mangangailangan ng 1 buwan upang makapaghabi ng 8 rolyo ng tela. Lalo na kung pambihira at pinakamataas ang kalidad ng tela. Ibigay mo sa akin ang tela. Sumuko ka na, Guchen. Kahit isang immortal pa ang dumating ngayon, hindi ka pa rin makapaglalabas ng 8 rolyo ng tela. Ito. Guchen, napakahusay mo. Hinabing kamay ba ito? Paano mo nagawa ng napakabilis? Kumusta, sapat na ba ito? Magkakamukha silang lahat. Tao ka pa ba talaga? Tayo na. Ginoong Zhang, hindi ba? May nakalimutan ka yatang sabihin. Guchen, maghintay ka sa akin. Sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Maraming salamat talaga sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga malalaman kung ano ang dapat kong gawin. Kung gayon, paano mo ako gustong gantimpalaan? Loko ka talaga. Yuchu. Bago yon, ipakita mo muna sa akin ang salaping papel. Ay. 2. Hindi ko pa sinasabing ibibigay ko iyon sa iyo. Kakaiba. 2. Ang mangkok ng kayamanan na ito ay hindi direktang makakakopya ng mga barya. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan. Kailangan ko munang kumopya ng ilang matitigas na kalakal upang maibenta at kumita. Alam mo ba, sa ating yusaw, ano ang pinakamahalaga at pinakamabenta? Ginto. Kumusta naman ang 10,000 tael na ito? Hira muna ako. Ibabalik ko mamaya. Wow! Napakalaki. Guchen. Bakit ka narito? Guchen. Siya ang dati mong mapapangasawa. Isa pala siyang pulubi. Nakakawala ng gana ang mukha niya. Bibili ka ng ginto. Tingnan mo nga ang suot mo. Kung kaya mong bilhin, saka mo bilhin. Ay! Talagang sinuwerte ka ng todo, ah. Pero sa 10,000 pilak na ito, ang pinakamura lang namin ang mabibili mo. Ang gintong palamuti sa buhok. Bibilhin ko. Guchen. Huwag mong sabihing balak mo. Bilhin ito para ibigay kay Shen Yuchu. Hindi niya iyon magugustuhan. Tama nga. Isang maliit na piraso lang ang ibibigay mo sa isang pulubi. Shuyu, ikaw naman. Mabuti na lang at nakipagkalas ka sa kanya. Hindi ka sasaya sa piling ng ganitong lalaki. Guchen. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Matagal na tayong magkakilala. Hindi ako tatangging pahiramin ka. Wala kang pakialam. Tumatanggap ba kayo ng ginto? Tumatanggap kami. Kung gayon, gusto ko. Lintik na batang ito. Kakabili mo lang nito sa akin. Ibebenta mo rin ulit sa akin. Ginagawa mo ba akong libangan? Hindi ba sinabi mong tumatanggap kayo? CJ, magkano ang palamuting ito? Ibinenta ko ito sa iyo sa halagang 10,000 pilak. Ngayon, bibilhin ko ito sa halagang 5,000 pilak. Tanggap mo ba?
Siyempre. Akala ko isa lang siyang. Mahirap na walang pera. Hindi ko akalaing isa rin pala siyang. Tangang walang isip. Narito ang 5,000 pilak. Ingatan mo, huwag mong ihulog. May ilalabas pa ako. Saan ka kumuha ng napakaraming palamuti? Sabihin mo na lang kung tatanggapin mo o hindi. Narito ang 20,000 pilak. Guchen. Hindi mo kailangang gumawa ng ganito para lamang makuha ang aking atensyon. Ang palamuting nagkakahalaga ng 10,000 pilak. Ibinenta mo sa kanya sa halagang 5,000. Hindi ba nalulugi ka ng husto? Sinabi ko nang wala kang pakialam. Ikaw, ay, patrona. Magkano ang pinakamahal na bagay ninyo? Hala, ang gintong tore na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pirasong ginto. Pero kahit mangarap ka, hindi mo ito mabibili. Maliban na lamang kung huwag mong sabihin kaya mong ilabas agad ang 200 gintong palamuti. Huwag nang sabihin ang 200. Kahit 20, hindi niya mailalabas. Luluhod ako at hihingi sa iyo ng tawad ngayong araw. Sige, maghintay ka lang. Wow! Sobra na ba ito? Impossible ito. Saan niya nakuha ang napakaraming palamuti? Ginoong Gyu. Sa iyo na ang gintong tore na ito. Naaalala ko. May nagsabi kanina na luluhod siya at hihingi ng tawad sa akin. Guchen, pinapayuhan kitang huwag lumampas sa hangganan. Kaya mo ngang bilhin pero ano naman? Baka naubos mo na ang buong yaman ng pamilya mo. At sa hinaharap, baka wala ka ng pambili kahit pagkain. Ano ang silbi ng malaking tore na ito? Babalik ka ba at yayakapin ito habang natutulog? Sino ang nagsabing iuwi ko ito? Pero, napakalaki ng tore na ito. Hindi ko rin naman maisisiksik sa bulsa ko. Tingnan mo siya, talagang nabaliw na. Ganyang kalaking tor. At iniisip pa niyang ipasok sa bulsa. Talaga bang kasya yan doon? Ito. Ito. Ang malaking tor. Ay nagkakagulo na. Anong klaseng asal iyan? Binata. Nagkita na naman tayo. Hindi ko alam kung ano na naman ang sorpresang ihandog mo sa akin. Ang kulay na ito at ang kalidad na ito ay tunay na pinakamataas ang uri. Hayaan mong ikumpara ko itong mabuti. Binata. Ang mga inilabas mo ay talagang pambihira. Hindi ko talaga matukoy kung ano ang pinagkaiba. Presyo sa pakyawan. 10,000,000 pilak. Ayos ba? Ang presyo ay katanggap-tanggap. Napakadirekta mo. Hindi maliit na halaga ang 10,000,000 pilak na ito. Bibilangin ko muna ng maayos. Ako mismo ang maghahatid sa iyong tahanan. Maaari. Ang basura ay basura pa rin. Hindi man lang niya mapangalagaan ang sariling ari-arian. Marunong lang maghabi ng ilang pirasong sirang tela. Ano naman ang magagawa niya? Si Kuya Zhang pa rin ang pinakamagaling. Sa maliit mong pakana, nawasak ang buong pamilya Gu. At tuluyang nagkawatak-watak. Pati ang mansyong ito ay sa inyo na, Ginoo. Huwag na nating pag-usapan iyon. Pumunta tayo sa paligsahan ng kuliglig. Tara na. Maaari ko po bang itanong? Narito po ba si Ginoong Gu? Matanda. Baka maling lugar ang napuntahan mo. Dito. Ay matagal nang naging mansyon ng aming pamilya Zhang. Sayang ang 10,000,000 pilak na iyon. Bumalik na muna tayo. Sandali. Ang Ginoong Gu na sinasabi mo ay si Guchen ba? Ang Ginoong Gu na sinasabi mo ay si Guchen ba? Si Guchen ay kapatid ko mula pa pagkabata. Iwan mo muna rito ang pilak na ito. Ako na ang maghahatid nito roon para sa iyo. Totoo ba ang sinabi mo? Ang ama ko ang pinakamayamang tao sa Yusaw. Bakit naman kita lolokohin? Ha. Mabuti wala nang mas gaganda pa roon. Ang pilak ay iwan muna rito. Ginoong Zhang, ito po ang sa inyo. Ako po ay magpapaalam na. Maging mayaman ka sana, kapatid Che. Yayaman na tayo. Paano kung puntahan tayo ni Guchen? Ano kaya ang dapat nating gawin? Hay, isa lang siyang hamak na pulubi. Sino ang maniniwala sa kanya? May 10,000,000 tael na pilak. Ibalik mo ang pilak ko. Sige, ibabalik ko ang pilak mo.
Pero kailangan mong makipaglaban sa kapatid na si Chai. Magpaligsahan tayo ng mga kuliglig. Kapag nanalo ka, ibabalik ko ng buo ang 10 milyong tael na pila. Babalik ito sa tunay na may-ari. Kapag natalo ka, buhay mo ang kapalit. Isang labanan ng mga kuliglig. Ang kuliglig ni kapatid na Chai. Sa buong lungsod ng Yusao nitong nakaraang 2 taon. Wala itong talo at walang katumbas. Guchen. Humanda ka ng mamatay. Huwag mong sabihin kaya mong talunin. Ang aking dakilang mandirigmang kuliglig. Kahit tabla lang ang kalabasan ninyo. Bibilangin ko na iyon bilang panalo mo. Totoo ba ang sinabi mo? Tabla. Gagamitin ko ang mangkok ng kayamanan. Para gumawa ng eksaktong kopya nito. Madali lang iyon. Guchen, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang hawak ni kapatid na Chai? Alam mo ba kung ano ang hawak niya? Ang halaga ng kuliglig kong ito ay sapat para bilhin ang buhay mo. Tama na ang satsat. Saan tayo maglalaban? Maglaban na tayo. Nasaan ang kuliglig mo, ilabas mo at lumaban. Malalaman mo rin maya-maya. Ito ba ang dakilang mandirigma ni kapatid na Chai? Sa tingin pa lang dito. Nakakatakot na. Noong araw, nagbayad ako ng malaking halaga para mabili ang dakilang mandirigmang kuliglig na ito. Nang makipaglaban ito sa kalaban, wala pang 3 segundo. Bumula na ang bibig nito at sumuko. Malaking halaga. Alam mo ba, kapatid na Chai, kung magkano ang ipinambili mo sa dakilang mandirigmang kuliglig? 10 milyong tael na purong pilak. Kahit ibenta ko ang buong mansyon ng pamilya ko, hindi iyon aabot sa ganitong halaga. Kung ganoon, tiyak na talo ang batang iyon. Nasaan ang kuliglig mo? Huwag kang mainip. Matagal ko nang narinig na ang dakilang mandirigmang kuliglig ni kapatid na Chai ay walang kapantay sa tapang. Maaari ba? Kung makita mo na ito. Ano? Bakit napakamahal ng isang kuliglig? Sinasabing si Chai Tianxiang, ang batang Panginoon ng pamilya Chai, ay marangal at may tindig ng isang dakilang Ginoo. Ngunit ang totoo, pawang pakitang tao lang pala. Talagang mandaraya ka. Hindi ako nandaraya. Para mo naman akong gustong patayin ng hindi namamalayan. Ang dakilang mandirigmang kuliglig. Wala naman. Tingnan mo kung gaano kakakuripot. Nasaan ang kuliglig mo? Ilabas mo agad. Hindi ko akalaing ang mangkok ng kayamanan na ito ay kaya rin kumopya ng mga kuliglig. Tunay ng isang kayamanan ito. Ang kuliglig na inilabas ng batang ito ay mukhang kahawig na kahawig ng kuliglig ni batang Panginoong Chai. Magkapantay ang kanilang lakas at anyo. Paano iyon naging posible? Tingnan mo ang batang iyon, parang kumain ng mapait na ampalaya. Hindi na nga makakain ng maayos. May pera ka pa para bumili ng kuliglig. Isa ka lang palang hangal na puro yabang. Ano ang pangalan ng kuliglig na ito? Kuliglig na hegemon. Kuliglig na warlord. Kung ganoon, bilisan mo at halika. Napagkasunduan na natin. Kapag tabla, panalo na ako, ha? Ako si Chai Tianxiang. Ang salita ko ay paninindigan ko. Panindigan mo ang sinabi mo. CJ. Paano ito naging posible? Ang kuliglig na warlord na ito ay nasa kamay ng kuliglig na hegemon. Nakaraos na ito ng 30 laban. Ngunit hindi pa rin ito napapahina. Hindi lang basta hindi napapahina. Ang dalawang kuliglig na ito mula sa unang galaw hanggang sa kanilang paghahanda sa pag-atake ay eksaktong magkapareho. Talagang, parang hinulma mula sa iisang hulmahan. Sa loob ng buong 3 taon, sa buong lungsod ng Yusao, wala ni isa mang ang makapantay sa kuliglig na warlord. Maliban sa kuliglig na hegemon. Paano ito naging posible? Ang kuliglig na ito ay talagang kayang makipantay sa kuliglig kong warlord. Hindi ako naniniwala. Tabla. Totoo ngang tabla. Kung tabla, panalo na ako. Talo ako at tinatanggap ko. Iwan ninyo ang pera. Magsilayas kayo, mga talunan. Tahanan ng pamilya Gu. Bumalik na ang iyong Panginoon. Ginoong Gu. Maghapon kang taranta at balisa. Ginoong Gu. Nais kang imbitahan ni Binibining Yuchu ng aming pamilya na dumalo sa isang piging. Sa pagtitipon ni Binibining Yuchu, naaalala pa rin niya ako.
Nabasag ang bintana ng kwarto ko ilang araw na ang nakalipas. Kaya bumili ako ng salaming may kulay. Ngunit 80,000 pilak ang ginastos ko. Hay, talaga namang nanlalamang sila. Tama ka riyan. Napakamahal na ng mga bilihin ngayon. Patuloy pa rin kung ano-ano ang binibili ni Ama. Para sa akin. Tingnan mo. Ang palamuting ito pa lang sa buhok ay nagkakahalaga na ng 200,000 pilak. Napakabuti sa iyo ng iyong ama. 200,000 lamang iyan. Ano ba ang mahalaga roon? Mga Ginoo, tingnan ninyo. Isang makinang na perlas ito. Ang halaga nito ay 10,000,000 pilak. Dalisay ang kulay nito. At banayad ang kintab. Ang simpleng pagsusuot nito ay nakapagpapahaba na ng buhay. Tunay nga itong makinang na perlas. Ang makinang na perlas na ganito kaganda ay hindi basta mabibili. Sa pamamagitan lamang ng pera, hindi ba? Tama, tama. Ang pinakamahuhusay na makinang na perlas ay walang nakatakdang presyo at walang mabibilhan. Kung wala kang koneksyong abot hanggang langit, kahit gaano karami ang pera mo, wala itong silbi. Exi, bilis, tanggapin mo na. Ang makinang na perlas ay simbolo ng katayuan. Bihira ang pagiging maalalahanin ni Ginoong Zhang. Tama ka, Ginoong Zhang. Napakabuti talaga ni Ate Xi. Kung ako si Ate Xi, malamang matagal na akong nagpakasal. Mabuti na lamang at si Ginoong Zhang ang nasa tabi niya ngayon. Hindi iyo walang kwentang si Guchen. Huwag nang banggitin ang makinang na perlas. Baka pati isang kainan. Hindi na niya kayang bayaran. Sino ang nagsabing wala na akong makinang na perlas? Talaga namang ikaw. Parang multo kang ayaw mamatay. Tingnan mo nga ang sarili mo. Lugar mo ba talaga ito? Nga. Ang mga pumupunta sa hardin ngayon ay pawang mayaman o marangal. Tingnan mo nga ang itsura mo. Mukha kang kaawa-awa. Ano ang pakay mo rito? Mamalimos ka ba? Guchen. Hindi ko akalaing hindi ka pa rin sumusuko. Sinundan mo pa ako hanggang dito para mangulit. Ako ang nagdala sa kanya rito. Kaya pala akala niya, makakapit siya kay Binibining Shen, at makakaangat sa buhay. Wala rito si Ginoong ko ngayon. Ikaw man o si Shen Yuchu. Sa paningin ko, pareho kayong maliit na langgam. Pinapayuhan kitang huwag nang magpasikat sa harap namin ni Shuyu. Para lamang mapansin. Umalis ka na agad. Huwag mo akong labis na hamakin. Hindi ba ikaw ang unang lumapit at nagsalita? Sino ang nagsabing wala na akong makinang na perlas? Sinasabi ko sa iyo. Kung makapaglabas ka ngayong araw ng isang makinang na perlas, ako, si Zhang Zihao, ay susunod sa apelyido mo. Iyan mismo ang sinabi mo. Kung ganoon, ilabas mo. Hindi mo mailabas, ano? Ginoong Zhang, maaari ko bang makita muna ang iyong makinang na perlas? Hindi ba mayroon ka rin? Gusto ko rin iyong makita. Kung kapareho ng sa akin, baka mas maganda pa ang iyo. Tutal, nagkakahalaga ito ng 10,000,000 pilak. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na halaga. Huwag mo lamang itong masisira. Kung hindi, kahit maubos ang yaman mo, hindi pa rin sapat na pambayad sa pinsala. Titingnan ko lang. Tingnan ninyong mabuti. Wala siyang kaalam-alam. Tutal, ang ganitong bagay ay hindi niya kailanman magkakaroon sa buong buhay niya. Kung hindi niya ito hahawakan ngayon, wala na siyang pagkakataon sa hinaharap. Guchen, huwag ka nang tumingin. Yuchu, gusto mo ba nito? O siya, makinig kayong lahat. Ano na namang pambihirang sinabi ng ating Ginoong Gu? Gusto mo pa rin ba nito? Kung talagang gusto niya, maibibigay mo ba? Siyempre, pwede. Kung ganoon, ibigay mo. Ano ang ginagawa mo? Wala naman. Sinusubukan ko lang kung mapahahaba nito ang buhay at kabataan. Heto na, heto na. Sinasabi ko sa iyo, kapag nagkaroon ng kahit kaunting sira ang perlas ko, ipapapatay ko ang buong angkan mo. Napakakuripot mo naman. Isang makinang na perlas lang naman. Heto, Yuchu, para sa iyo. Hindi lamang basta mayroon. Ang kinang ng makinang na perlas na ito ay hindi hamak sa kay Ginoong Zhang.
Impossible ito. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Sinasabi ko, mayroon. Kung gayon, mayroon nga. At hindi lang isa. Halika, halika, halika. Hindi ba mga perlas lang naman ito sa gabi? Ano bang katakataka rito? Kung umasta, akala mo kayamanan. Ginoong Gyu. Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang halaga ng isang perlas sa gabi? Bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Kunin mo. Kunin mo na lahat sa aking tindahan. Guchen, hindi ba ka makailan lang ay nakipagputol ka ng kasunduan sa akin? Tingnan mo nga ako. Ang pamilya ko ay isa pa rin. Sa malalaking angkan sa Yusaw. Hindi ka malulugi kung pakakasalan mo ako. Naku, huwag ka nang mangarap. Kahit gaano kayaman si Ginoong Gu, hindi niya papansinin ang kaunting ari-arian ng pamilya mo. Lalo na ang piliin ka. Opisyal sa korte ang aking ama. Nilinlang mo ako. Tiyak na aangat siya sa mataas na katungkulan sa korte. Tumigil na kayong lahat sa pagtatalo. Hindi ba ninyo nakikitang si Ginoong Gu ay mayroon ng napiling kapareha? Piliin mo ako, Ginoong Gu. Maaari akong maging pangalawang asawa. Isang perlas lang sa gabi at mapapaalis na kayo. Kung may kakayahan ka, magbigay ka rin. Isang hamak na perlas sa gabi. At itinuturing na parang hiyas. Tingnan mo si Guchen. Kapag kumuha siya, isang dakot agad. May sinabi ba siya? Iyon nga. Ikaw. Kayong lahat. Guchen. Gusto kitang makausap ng sarilinan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kasing sama ng iniisip mo. CJ. Shayu. Bakit mo ako ipinatawag? Ipinatawag kita dahil gusto kitang pagsabihan na itigil mo na ang mga kahangalang ginagawa mo. Kahangalan, ang mga ginagawa ko. Napakahalaga ng isang perlas sa gabi. Pero nagbigay ka agad ng mahigit 10. Aaminin kong ginagawa mo ito upang magpasikat sa harap ko. Pero ano ang mangyayari pagkatapos? Kapag naubos ang pera mo, paano ka na mabubuhay sa hinaharap? Nag-aalala ka ba para sa akin? Huwag ka na lang makipagpaligsahan ka isang zihaw. Dahil sa selos at inggit, malalim ang bulsa ng pamilya niya. At ikaw naman. Hindi ko siya kilala. Akala mo ba hindi kita kilala? Kapag nagpatuloy ka ng ganito, wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Hindi ko ito ginagawa dahil sa iyo. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong nang makipagputol ako sa iyo noong isang araw. Napahiya ka. Pero hindi mo maaaring gamitin ang ganitong mapanirang paraan sa sarili upang makuha ang atensyon ko. Diretsahan ko na sasabihin. Hindi kita magugustuhan. Ilang beses ko pa ba kailangang sabihin? Hindi ito dahil sa iyo. Huwag ka nang magpaliwanag. Sinabi ko na ang lahat. Mabuti, bahala ka sa sarili mo. Tama nga pala. Kung hindi mo na talaga kayang bumili ng pagkain, maaari kang lumapit sa akin. Pahihiramin kita. Ang babaeng iyon. Guchen. Siksi Shuyu, ang babaeng iyon. Ano ang sinabi niya sa iyo kanina? Bakit ka kinakabahan ng ganyan? Hindi ba ako? Hindi ba ako natatakot na gumawa siya ng anumang makapipinsala sa iyo? Huwag kang mag-alala. Hindi siya masamang tao. At bakit parang pakiramdam ko? May puwang ako sa puso niya. Ano ang sinabi mo? Naku, mahal kong apo. Tama na ang suntok. Sige na, tama na. Bilisan natin at pumunta roon. Magsisimula na ang palitan ng mga kayamanan. Iyon ang tunay na pinakamahalagang palabas sa pagtitipon ngayon. Ang pagtitipon ng palitan ng mga kayamanan. Kung gayon, maaari ko palang gamitin ang mangkok ng kayamanan para magparami ng husto. At yumaman ng todo. Ano?
Ito ay ipinagkaloob mismo ng emperador. Gintong plaque ng pagliligtas sa kamatayan. Opo. Noong panahon ng yumaong emperador, 6 lamang ang gintong plaque ng pagliligtas sa kamatayan na ipinagkaloob. Maaaring makaligtas sa kamatayan ang maihawak ng plaque. Kung hindi lamang sa matanda na ang inyong lingkod, at wala nang lakas upang suportahan ang mga inapo. Hindi ko sana ito ilalabas upang ipagbili. Ang gintong plaque ng pagliligtas sa kamatayan. Isa itong pambihirang kayamanang maaaring magprotekta sa buong angkan. Maliban sa pagtataksil, maaaring mapawalang sala ang lahat ng krimen na may parusang kamatayan. Kung mapapasa atin ang bagay na ito, hindi ba't maaari nating angkan ng Jayang na maging isa sa mga kilalang marangal na pamilya ng Yusao? Kung mapoprotektahan tayo ng gintong plaque ng pagliligtas sa kamatayan, hindi ba't maaari kong patayin si Guchen ng may buong katwiran? Magkano ang plaking ito? Magkano? 40 milyong tael na pilak. 40 milyon na tael. 40 milyong tael na pilak. Sa lahat ng narito, sino ang makapaglalabas ng ganito karaming pilak? Malamang, isa lamang ang kaya nito. Si Ginoong Zhang. At ang gintong plaque ng pagliligtas sa kamatayan na ito, hindi pa rin tiyak kung tunay o peke. Kung tunay ito, mabuti pa. Ngunit kung pek, matagal nang lugmok ang pamilya Zhang. Kung isusugal nila ang kalahati ng kanilang yaman sa iisang gintong plaque ng pagliligtas sa kamatayan, isa iyong napakadelikadong sugal. Kuya Du, maaari mo ba akong tulungang suriin kung tunay ang gintong plaking ito? Tunay ang gintong plaque ng pagliligtas sa kamatayan. Tunay. Tingnan mo ang mga ukit dito. Mga maharlikang eskultor lamang ang makagagawa nito. At sa likod nito, naroon pa ang tatak na pula ng emperador. Imposibleng mapeke ang bagay na ito. 40 milyon para bilhin ang plaque sa pamilya Zhang. At maaari ko pang makuha si Guchen kasabay ng kanyang buhay. Sulit na sulit ang bentahang ito. Bibilhin ko. Mag-aalok ako ng 40 milyon. Ginoong Zhang para sa abang buhay ko. Kailangan mong maglabas ng ganoon kalaking halaga. Guchen, huwag ka munang magdiwang. Kapag nakuha ko na itong gininto ang plaque ng kaligtasan sa sakit, tiyak na kukunin ko ang ulo mo. CJ, napakamapagbigay ni Ginoong Zhang. 40 milyon ikalawang tawad. 60 milyon ang alok ko. Sino ka ba? At nangahas ka pang agawin ang bagay na gusto ni Batang Zhang. Mukhang sawa ka na sa buhay. Kahapon bumili ka ng isang tambak na panlabang manok. At ngayon naman ay nagbigay ka ng mahigit 10 perla sa gabi. May pera ka pa ba talaga? Dito ka lang basta-basta nagtataas ng alok. Hehe, nga. Kukunin mo na nga ang buhay ko. Hindi ba pwedeng lumaban man lang ako ng kaunti? 70 milyon. Maglabas ka muna ng 100 milyon bago magsalita. Huwag mo nang itaas pa ang alok. Kung wala kang pambili, sabihin mo na lang. Baka sa huli ay matuklasan mong nanggugulo ka lang pala. Maglabas ka muna ng 100 milyon. May punto si Batang Zhang. Ginoong Gu, ayaw mo ring pahirapan ang tiyuhin mo, hindi ba? Pahiram muna sa akin ang perla sa gabi. Batang Zhang, ang isang perla sa gabi ay 10 milyon, tama ba? Ang 10. Hindi maaari. Tawagin ninyo ang batang si Guchen. Hindi ba't kanina lang ay nagbigay siya ng mahigit 10 perla sa gabi? Paano siya muling nakapaglabas ng 10? Talagang kahanga-hanga ang taong iyon. Ang mga perla sa gabi ay pambihirang kayamanang minana ng mga ninuno. Ngunit sa kamay ni Ginoong Gu, para na lamang itong karaniwang salapi. Impossible. Naintindihan ko na, peke ang mga ginagawa mo. Tiyak na peke ang mga perlas mong ito. Totoo man o peke, ipapasuri natin kay Ginoong Du at malalaman agad. Ano ang masasabi mo, totoo ba o peke? Ginoong Du, ayaw mo namang dahil sa sandaling kalituhan ay masira ang magandang reputasyon ng Angkan Du, hindi ba? Totoo ang perlas na ito. Ginoong Tingkuan. Ito ay mula sa pinakamatandang angkan sa lungsod ng Yuzhao. Mula pagkabata, mas marami ng kayamanang nakita ang Angkan Du kaysa sa mga babaeng nakita nating lahat. Sinabi niyang tunay ito. Kung gayon, tiyak na tunay nga ito. Kung gayon, maaari na ba akong mag-alok ng 100 milyon? 300 milyon. Hindi ako maniniwala kung hindi. May mailalabas ka pa bang perla sa gabi? Batang Panginoon, paubos na ang reserba ng ating pamilya. Pumunta ka sa taguan ng salapi at mangutang ka para sa akin. 300 milyon, napakamapagbigay ni Ginoong Zhang. Akala ko noon ay tuluyan nang bumagsak ang Angkan Zhang. Hindi ko inakalang makapagluluwal sila ng 300 milyon nang hindi man lang kumukurap. 300 milyon, unang tawad.
300 milyon, ikalawang tawad. 400 milyon. Guchen. Talagang ipinipilit mong kalabanin ako, ha? Kapag nabili ko na itong Golden Immunity Medallion, tiyak na sisiguraduhin kong hindi magiging madali ang kamatayan mo. At ikaw naman. Pagkamatay niya, ipagbibili kita sa kagawaran ng aliwan. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. 500 milyon. Nahuli ka sa patibong. Batang Gu. Tataas ka pa ba ng alok? Hindi na ako tataas pa. Kapag tinaasan pa ni Ginoong Zhang, hindi ko na talaga ito mabibili. Sarado ang kasunduan. Binabati kita, Ginoong Zhang. Nabili mo ito sa halagang 500 milyon. Nabili mo ang plakang pampatawad sa kamatayan. Guchen. Hindi ba gusto mong makipag-agawan sa akin? Bakit hindi ka na nakikipag-agawan? Naubusan ka na ng pera, ano? Naubos na ni Ginoong Zhang ang 500 milyon. At sa bulsa niya, malamang ay hindi na gaanong kalalim ang laman kumpara sa akin. Ang wala sa akin ay pera. Ang wala sa iyo ay buhay. Ay. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang plakang pampatawad sa kamatayan na binili mo sa halagang 500 milyon, ang plakang pampatawad sa kamatayan, ay peke? Kung ganoon, ipakita mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung saan ito peke. CJ, kung hindi mo maipaliwanag ng maayos ngayon, gagamitin ko ang plakang pampatawad sa kamatayan na ito upang ipatupad ang katarungan sa ngalan ng langit at parusahan ka rito mismo. Sinabi kanina ni Yuno Chuang na ang mga plakang pampatawad sa kamatayan na ito ay 6 lamang na ipinagkaloob ng yumaong emperador. Tama. Akala mo ba ginagawa ang mga ito ng maramihan na parang mga perlas mo? Kung gayon, paano kung mailabas ko ang ikapito? Impossible. Ang mga bagay na personal na ipinagkaloob ng emperador ay walang sinumang mga ngahas na pekin. Kung hindi, krimen iyon ng panlilin lang sa emperador. Talagang balak mong nakawin ang plakang pampatawad sa kamatayan ko. Siyempre, hindi. Hindi lamang 7 ang kaya kong ilabas. Kahit 16 kaya kong ilabas lahat. Maging ang mga likha ng emperador ay kaya ninyong mga hamak na mangmang. Nagayahin. Sa isang tingin ko pa lang, natukoy ko na ang tunay. Sandali, Ginoong Zhang. Ang hawak ko ang tunay. Ang totoong tunay ay narito sa akin. Kasama ko na ang plakang ito sa kalahati ng buhay ko. Paano ko ito mapagkakamalan? Bakit pare-pareho ang hitsura ng lahat ng ito? Alin ba talaga rito ang akin? Hindi ba pamilya kayo ng mga tagapagsuri ng kayamanan? Halika, sabihin mo sa akin. Alin dito ang plakang pampatawad sa kamatayan na binili ko kanina? Ito. Sa oras na gamitin ko ang plakang pampatawad sa kamatayan ko. Paano kung peke ang mailabas ko? Hindi ba ako mapaparusahan ng emperador sa krimen ng panlilin lang sa kanya? Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhang. Hindi ko nga makita kung alin ang peke. Kahit ang emperador ay maaaring hindi rin makakita. Ituring mo na lamang na lahat ng 16 na plakang pampatawad sa kamatayan ay tunay na. Ayos na iyon. Ang plaka ni Zhang ay makapagliligtas ng buhay ng 3 beses. Ikaw naman, makapagliligtas ng buhay ng 48 beses. Ay, napaka-cute mo naman. Akala mo ba tanga ang emperador? Naku, Ginoong Zhang. Huwag ka nang magpabukas-bukas pa. Napakahirap bang amining peke ang lahat ng ito? Ibalik mo ang pera ko. Ginoong Zhang. Ang tuntunin ng aming kalakalan ng kayamanan ay, kapag naibenta na ang isang bagay, hindi na ito maaaring isauli o ipagpalit. At ang plakang pampatawad sa kamatayan ko ay tunay na tunay. Kung ganoon, sabihin mo, ano ba talaga ang mga ito? Ano ba talaga ang nangyari rito? Hindi ko rin alam. Pero ang perang ito, hindi ko maibabalik sa iyo. Sino ang nangahas na mang-api sa akin? Ang yabang mo naman. Siya nga. 500 milyon para sa isang peking gintong medalya ng kaligtasan mula sa kamatayan. Ipinagbili mo sa akin. Nang mabunyag na huwad ito, ayaw mo pa ring isauli ang pera. Esan. Totoo ang bagay na ito. Totoong-totoo, kamahalan. Ginoong Zhang. Tunay ng tunay ang gininto ang plake ng kaligtasan sa sakit ko. Ngunit hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan hinugot ng batang iyon ang isang tambak ng magkakamukhang plake. Tinutukoy din ito bilang isang medalyon ng kaligtasan sa kamatayan. Napakatapang mo. Nangahas kang gumawa ng huwad na plaque para sa emperador. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kamangmang sa panganib.
Ang mga ito ay tunay na mga bakas ng sulat ng kamahalan. Ngunit ang yumaong emperador ay 6 lamang ang ipinagawa. Samantalang may 16 dito. Marahil ay nagpagawa ang kamahalan ng ilan pang dagdag noon. Sadyang hindi mo lang alam iyon. Sino ka ba? Si Guchen ay isang hamak na sibilyang nakaputi lamang. Sino ang nakaalam kung saan niya nakuha ang mga ito? Eunuch Wang, isauli mo sa akin ang pera ko. Bukod pa roon, ipagkakatiwala ko ang mga gintong pleking ito upang ipahatid sa banal na kamahalan. Tungkol sa nangyari ngayon, hanggang dito na lamang kung gayon. Ama, tunay kayong napakatalino. Walang utang na loob na anak. Sumama ka sa akin. Umuwi muna tayo. Zihao. Ano ang kaugnayan mo sa Guchen na iyon? Ano ba ang relasyon ninyo? Ano pa nga ba ang magiging relasyon namin? Magkaaway kami. Kaya iniutos ko sa iyo na mula ngayon ay ayusin mo ang pakikitungo mo kay Guchen. Ha? Anak, may mga bagay kang hindi nalalaman. Nag-aalala ako tungkol sa 16 na medalyon ng kaligtasan sa kamatayan na ito. Ay pawang tunay na mga bakas ng sulat. Paano iyon naging posible? Kung tunay ang lahat ng ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Ano po? Ibig sabihin, si Guchen, kahit hindi siya kamag-anak ng pamilya ng imperyo, ay ina po ng isang dakilang lingkod ng bayan. Kaya huwag mo na siyang gagalitin. Sa tingin ko, dapat man lang nating hintayin hanggang malinawan ang kamahalan sa bagay na ito. Anak, sa panahong ito, bawasan mo muna ang pakikipag-away sa kanya. Sige na, tama na. Ang kapatid mong si Chai Tianxiang ay nagpunta kay Shen Yuchu upang manggulo. At agad namang ipinatawag ni Guchen ang mga tauhan niya. Wala siyang silbi sa paggawa ng mabuti. Ngunit eksperto sa paggawa ng gulo ang walang kwentang iyan. Ibig mong sabihin, lahat ng ito ay kinuha niya mula sa isang taong nagngangalang Guchen. Kung gayon, kaya mo bang makilala kung alin ang tunay at alin ang huwad? Hindi ito matukoy ng inyong lingkod. Tunay na sulat kamay ito ng yumaong emperador. Ngunit ang pagkakatanda ko, 6 lamang talaga ang ipinagawa ng yumaong emperador. Sa tingin ko, tunay ang lahat ng ito. Kung gayon, si Guchen. Ngunit ituturing ko pa rin silang mga huwad. Ang gintong medalyon ng kaligtasan ay isang bagay na nagsimula pa noong panahon ng paghahari ng yumaong emperador. Wala akong pakialam dito. Hindi naman siguro may maglalakas loob na gamitin ang plate ng yumaong emperador para iligtas ang sinumang hinatulan kong mamatay, hindi ba? Napakatalino ninyo, kamahalan. Bukod pa roon, nais kong pumunta ka sa Yuzhou at maghanap ng isang tao para sa akin. Sino po? Shen Yuchu. Shen Yuchu. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag ngayon. Ito ay mataas na uri ng gintong sinulid na napakadalisay. At ito ay pinakamataas na uring Berding Jade ng emperador. Pagsasama-samahin ang mga ito sa isang piraso. At magiging isang kasuotang ginto na kasing halaga ng isang buong lungsod. Isang palaisipan. Ito ay minanang kayamanan na ipinagkaloob ng yumaong emperador sa pamilya ni Ministro Go. Ngunit ang tagapamahala ng inyong tindahan ay nagawa pang mawala ang 3 piraso ng jade. Talaga bang ikaw ang nakawala nito? Ako, hindi ko alam. Hindi alam. Siyempre, hindi niya alam. Kung hindi, paano ko siya mapapahamak? Kapag nagsara ang tindahan ng telang ito, magkakaroon na ng lugar ang munting tindahan ko. Sa wakas, makakapagbukas na ako. Ano ba naman, 3 piraso lang ng jade iyon. Babayaran ko kayo, ayos na. Ha? Napakadali naman ang sinasabi mo. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kasuotang gintong ito ay dahil ang mga palamuti rito ay 49 na piraso. Lahat ay Berding Jade ng emperador. At magkakapareho ang mga ito. Kapag may kulang kahit isa, hindi lang 3 ang problema. Kahit 1 piraso lang ang mawala, wala nang silbi ang kasuotan. Hindi na ito mabubuo. Kapatid na Che, hindi na kailangang magsalita pa. Sinira ng tindahang ito ang aking kasuotang ginto. Susunugin ko na lang ang tindahang ito. Sugod. Tumigil kayo. Kapatid na Gyu. Bakit ka narito? Siyempre, narito ako para sumagip ng tao. Sumagip ng tao. Hindi mo siya maililigtas. Nawala niya ang jade ko. Jade lang naman iyon. Tutulungan ko siyang magbayad. Ha. Tutulungan mo pa siyang magbayad. Akala mo ba ang pinakamataas na Berding Jade ng emperador ko ay candy lang? Guchen, hindi mo kailangang magmatigas. Sabihin mo, magkano ang kailangan kong bayaran? Pera. Hindi mo pa rin ba naunawaan ang sitwasyon? Anong sitwasyon? Ang buong tindahan mo ang gusto ko. Kung papayag si Binibining Shen na samahan ako buong gabi,
Alisin mo ang maruming kamay mo. Lintik ka. Sa buong buhay ko, wala pang nangahas humawak sa akin ng ganito. Alam mo ba kung sino ang ama ko? Ang ama ni Ginoong Guo ay ang gobernador ng Yusao. Alam mo ba kung gaano kataas ang katungkulan na iyon? Isa siyang taong maging si Ginoong Kong ay hindi basta-bastang nangangahas galitin. Nangangahas kang hamunin siya. Manalo ka man sa laban ng kuliglig o manok, hindi mo ako matatalo sa laban ng mga tao. Ang tindahang ito, simula bukas, ay pagmamay-ari na ni Chai Tianxiang. At ikaw, Shen Yuchu, nagkamali ka ng gambalain mo, ang aming Zhang Zihao. Kaya napahamak si Ginoong Zhang. Dakpin silang dalawa. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Kuya Zhang, bakit ka narito? Tinuturuan ko lang ng leksyon si Guchen. Wala kang silbi. Puro kabiguan ang alam mo, walang kwentang basura. Sandali. Kuya Gu, hindi ka naman nasaktan kanina, ano? Napakabuti mo naman. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Kuya Zhang, bakit kailangan mong umabot sa ganito? Nasa likod natin ang tagapayo ng pamilyang Guo. Si Gu Chen ay isang hamak na alagad na nakaputi. Hindi natin kayang galitin ang iba. At lalong hindi siya. Tutal, kaya niyang basta-basta. Maglabas ng mahigit 10 gintong plate ng pagminsala. Nag-aalala ang aking ama. Miyembro siya ng pamilya ng emperador. Akala ko, buong araw nag-isip si Batang Panginoong Zhang. Kung anong kalokohan ang ilalabas niya. Hindi ko inakalang matatakot siya. Sa isang peking plate. Pekro ito. Kakarating lamang ng balita mula sa kanyang kamahalan. Kung gayon, madali nang ayusin ang lahat. Napakalaki ng tapang mo. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Nag-aral ka ba ng mahika sa pagpapalit ng mukha? Nangahas kang gamitin ang peking gintong plake ng pagminsala para linlangin ako. Kung gayon, hindi ba dapat si Yuno Chuang ang hanapin mo? Siya ang unang gumamit ng peke para lokohin ka ng 500 milyon. Tama. Umalis ka nga riyan. Wala akong pakialam kung tunay o peke ang plake. Ipaliwanag mo sa akin ang mga ito. Ilabas mo ang tatlong iyon. Ang tatlong Berding Jade ng Emperador. Kung hindi, susunugin ko ang tindahang ito. At kukunin ko ang buhay ninyong dalawa. Tunay ba talaga ang tatlong iyon? Wala ang mga iyon dito sa atin. Ibig mong sabihin, ninakaw ng tagapamahala ang mga ito. Guchen, ano na ang gagawin natin? Sinasabi ko sa iyo, ang tatlong nawala ay eksaktong katulad ng natitirang 46. Huwag mong isipin na makalulusot ka. Sa pagpapalit ng mga mababang uri, ano ang ibig mong sabihing magkapareho? Mabuti at natuto ka ng matakot. Hindi na ako magpapaliwanag ng mahaba. Sandali. Tatlo lamang naman ang kailangang maging katulad. Ng Berding Jade, hindi ba? Ako na ang gagawa nito para sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Guchen. Kung palihim mo itong ninanakaw, palalampasin ko sana. Pero bakit lantaran ka ng nagmamalaki ngayon? Mabuti at natuto ka ng matakot. Para hindi ko na kailangang kumilos. Paano ito nangyari? Tunay na tunay ang Jade ng emperador ko. Impossible. Talagang imposible ito. Siguradong peke ito. Tunay ang tatlong iyon. Nasa akin mismo ang mga iyon. Ano ang sinabi mo? Magaling ka talaga. Totoo ngang ninakaw ng tagapamahala ang mga ito. Batang Panginoong Guo, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Batang Panginoong Guo. Tumahimik ka. Dalhin siya sa ibaba. Babalikan kita para singilin. Ngayon, hindi ba dapat kang magpaliwanag? Saan nanggaling ang tatlong sobrang Jade na ito? Dumating ang banal na utos. Tapos ka na, Guchen. Pinagawa kita ng mga peke. Sa pagkakataong ito, maging ang kanyang kamahalan ay nais kang. Ako mismo ang dumating upang igawad sa iyo ang kaparusahan. Iyan ang bunga ng sarili mong kagagawan.
Sa utos ng langit, ipinahahayag ng emperador. Ang prinsesa na si Shen Yuchu ay nagsanay sa Yusao ng mahigit 20 taon. May kakayahang magplano at magpasya ng mahusay. At namumukod tangi sa lahat. Kaya inaatasan siyang bumalik sa kabisera upang tumanggap ng tungkulin. Ano? Ako. Isa akong prinsesa. Ako pala ang walang matang kumilala sa isang dakilang tao. Maraming ulit kong nasuway ang mahal na prinsesa. Nakikiusap ako, patawarin niyo po ako, mahal na prinsesa. Ako po si Guchen, isang hamak na mamamayan. Ilang ulit niyang iniligtas ang prinsesa sa panganib. Dahil kinikilala ng emperador ang kanyang talino. Iniutos niyang sumama ito sa palasyo upang tumanggap ng titulo. Ipinag-utos ko ito. Paano naman ako? Anong klaseng bagay iyan? Ang Guchen na ito, pati gintong flake ng pagpapatawad sa kamatayan ay nangahas siyang pekin. Nilalapastangan mo ang mahal na emperador. Kung maglalabas ka pa ng isa mang irresponsableng salita, ang angkansyang ng Yusao ay maghanda ng lipulin. Hindi ka pa ba sasama sa akin, bilisan mo. Yuchu, sa wakas, nakabalik ka na rin. Yuchu, nitong mga nakaraang taon. Pumayat ka ba? Gaano karaming hirap ang tiniis mo? Noong ipinadala kita palayo noon, hindi rin naging madali sa puso ko. Huwag kang mag-alala, Yuchu. Ngayong nakabalik ka na, babawi ako sa iyo ng maayos, anak. Humanapan muna kita ng mapapangasawa, ano sa palagay mo? Kumusta ang anak ni Punong Ministro Li? Maaari rin ang ikalawang anak ng Kalihim Sun. Si Li Shi lang. May minamahal na po ako. Si Guchen. Sino ang taong iyan? Ano ba ito? Bakit ganyan ang suot niya? Paano siya nakapasok sa maringal na bulwagang ito? Hindi man lang alam kung saan nagmula ang hamak na probinsya nung iyon. Nangahas pa siyang pumasok sa korte at maging opisyal kasama natin. Hindi ko naman ginustong ganito ang suot ko. Hindi ko alam kung bakit nakatali ang mangkok ng kayamanan sa bulsa ng damit na ito. Kahit ibang damit ang isuot ko, wala ring silbi. Bakit ka narito? Kaibigan pala siya ni Batang Guo. Kaya pala paborito siya ng mahal na emperador. Mukhang isa rin siyang hinirang ng langit. Tama. Ngayong nakapasok na siya sa korte, at may suporta ng Angkan Guo. Ang kanyang hinaharap sa karera bilang opisyal, ay tiyak na aangat sa ulap. Makipagkaibigan. Suporta. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Hindi kayo pinatawan ng kamatayan ng mahal na emperador. Kaya siguradong nabigo ng husto si Batang Guo. Hindi pala ito pakikipagkaibigan. Paghihiganti pala. Kung gayon, tapos na ang batang iyon. Nangahas siyang galitin ang Angkan Guo. Sa hinaharap na korte ng imperyo. Tiyak na wala siyang lugar. Dumarating ang mahal na emperador. Mabuhay ang mahal na emperador, mabuhay, mabuhay ng 10,000 taon. Maaari na kayong tumayo. Kung may usapin, iharap ninyo. Kung wala, tapusin na ang sesyon. Mahal na ministro. Mahal na emperador, mayroon po akong mahalagang ulat. Sabihin mo, kasalukuyang sinalanta ng matinding tagutom ang lungsod ng Yusao. Walang ani kahit isang butil ang mga mamamayan. Lalo pang nag-iimbak ng butil ang mga mangangalakal habang hinihintay ang pagtaas ng presyo. Sumirit ang presyo ng bigas, kaya hindi na makapamuhay ang mga mamamayan. Nasawi sa sakuna ang Yusao. Kailan ito nangyari? Kakarating lamang ng balitang ito ngayong araw. Mahal na hari, may paraan po ba ang inyong mga lingkod? Kamahalang, walang tigil ang mga kalamidad. Dahil malupit ang pinuno, hindi nasisiyahan ang kalangitan. Iminumungkahi naming magdaos po kayo ng seremonya ng pag-aalay. Manalangin po tayo sa langit upang malutas ang suliraning ito. Mangmang na bata, ano ang ipinagtatawa mo? Tinatawanan ko ang buong hukuman, mga sibilyan man o mandirigma. Ano ang nangyari? Kayong dalawa, mga walang kwentang opisyal. Wala nang makain ang mga mamamayan pero hindi ninyo iyon iniisip. Buksan ang mga bodega, mamahagi ng butil at magluto ng lugaw para sa kanila. Sa halip, iniisip ninyong manalangin sa langit. Ano, aasahan ninyong mahuhulog ang butil mula sa langit. Mangmang na bata, alam mo ba kung gaano? Gaano kalupit ang sakuna at gaano karami ang mga biktima? Hindi naman kalakihan ang supply ng butil sa bodega ng imperyo. Kapag ipinamahagi sa mga biktima, ano ang kakainin natin? Kakain na lang tayo ng ipa at gulay. Kung gayon, ayusin ninyo ang presyo ng butil. Bakit, isang hamak na karaniwang mamamayan ka lang, naglakas loob kang
Manghimasok sa mga usapin ng imperyo, at magmagaling patungkol sa pamamahala ng kaharian. Alam mo ba kung gaano kalalim ang interes ng mga mangangalakal? Magkakaugnay ang kanilang mga pakana, isang maling hakbang lamang, at lalo lamang mag-aalab ang galit ng mga mamamayan. Yamang walang kakayahan ang lahat ng opisyal, kamahalang. Handang personal na humingi ng utos upang magtungo at magbigay ng ayuda. Guchen, ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Unang araw mo pa lamang sa korte at hindi ka pa nga hinirang na opisyal. Pero gusto mo nang ipaglaban ang kapakanan ng bayan. Naghahanap ka na agad ng pagkakataong magpasikat. Tama, Guchen. Hindi ko nga. Nakikita kung kailan mo matututuhang pamahalaan ang isang bansa. Guchen, alam mo bang ang pagbibigay ayuda ay hindi isang biro? Handa po akong lumagda sa isang kautusang militar. Ako, si Guchen, ay pupunta sa Yusao. Tinitiyak kong lahat ng biktima ng sakuna ay may makakain. At titiyakin ko rin na ang mga ganid na mga ngalakal na nag-iimbak ng butil ay magbabayad ng kapalit. Kung hindi, handa akong mamatay upang pagbayaran ang aking kasalanan. Iyan mismo ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Hindi ko inakalang may taong kusang susugod para salubungin ang kamatayan. Nakikiusap po ako, kamahalang, ipagkaloob ninyo ang inyong pahintulot. Ang pagkakaroon ni Guchen ng ganitong malasakit ay biyaya para sa buong bayan. Tapat na opisyal, ngunit kung mabigo ang pagbibigay ayuda. Tapat na opisyal, may mabigat na pananagutan kang haharapin. Tapat na opisyal, hindi mo ba nakikita kung gaano katiwala si Guchen sa sarili? Paano siya mabibigo? Mabuti. Tingnan natin kung si Guchen ay karapat-dapat nga ba sa kakayahan ng aming Yuchu. Hintayin mo ang iyong kamatayan. Ang ibig mong sabihin, totoong tinanggap ni Guchen ang tungkuling magbigay ng ayuda. Nakita ko mismo, Guchen, umabot pa siya sa puntong lumagda sa isang kautusang militar. Sinabi niyang titiyakin niyang may makakain ang lahat ng biktima at pagbabayarin niya ang mga ganid na mga ngalakal. Kyuk Xiao, kapag nabigo siya, mamamatay siya upang pagbayaran ang kasalanan. Talagang kawili-wili si Guchen. May utak ba siya sa negosyo? Marunong ba siyang maging opisyal? Saan niya kinukuha ang tapang na iyan? Hindi ba iyan ay kusang pagpunta sa kamatayan? Si Guchen ay kaaway ko rin. Huwag kang mag-alala. Karamihan ng nakaimbak na butil sa buong lungsod ng Yusao ay nasa kamay ng aming 3 dakilang angkan. Hanggat hindi nagsasalita ang aking ama, patuloy lamang natataas ang presyo ng butil at hindi kailanman bababa. Mabuti kung gayon. Guchen, tingnan natin kung paano mo tatapusin ang dramang ito. Sa pamilihan, 100 wen ang 1 daw. Itinaas mo sa 500 wen ang 1 daw. Ginoo, para kina Zhang Zihao at sa mga kasama niya. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan ng pagyaman sa ganitong paraan? Chen, kailangan ko ring magtabi para sa sarili ko, hindi ba? Paano ka nagkaroon ng napakaraming pagkain? Sinadya kong itaas ang presyo upang mataranta sina Zhang Zihao at ang mga kasamahan niya. Pagkatapos, ipamimigay ko sa mga biktima ng tagutom ang kinita natin. Sa gayon, magkakaroon sila ng pambili ng pagkain. Mali pala ang akala ko sa iyo. Yuchu, mamahagi ka na ng pagkain. Yuming. Yuji. Tama, kaahon mo pa lamang bilang prinsesa. Kailangan mo talaga ng ganitong pagkakataon upang mabuo ang iyong reputasyon. Ano? Namimigay na ng pagkain si Shen Yuchu sa tindahan ng tela. At hindi pa siya naniningil. Sarili kong mga mata ang nakakita, Ginoo. Ano ang kinatatakutan mo? Halos kalahati ng lahat ng pagkain sa buong Yusao City ay nakatambak sa amin. Kahit may pagkain siya, ilang araw lang niya kayang magtiis. Kapag naubos ang kanyang reserba, ang presyo ng pagkain sa Yusao City ay mapupunta rin sa ating mga kamay. Nangangamba akong may kaugnayan ito kay Guchen. Ama! Ama! Nang araw na iyon, sumumpa si Guchen sa langit. Hindi maaaring magkamali ang kanyang plano. Kahit makapaglabas siya ng pagkain. Sa loob lamang ng 2 araw, gaano karami ang mailalabas niya? Tayo muna ay magpatuloy sa pag-inom ng tsaa. 7 araw na ang lumipas. At namimigay pa rin ng pagkain si Shen Yuchu. Tingnan mo ang kabutihang ginawa mo. Paano ako nagkaroon ng anak na kasing hangal mo? Ginamit niya ang lahat ng puhunan para mag-imbak ng pagkain. Hindi pa rin sapat. Pati sa mga tagong bangko ay nangutang siya para makabili pa. Halika. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang gagawin natin ngayon? Ama, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal si Shen Yuchu. Imposibleng ganoon karami ang pagkain niya. Haha! Kalokohan! Personal ko iyong pinuntahan at sinuri. Alam mo ba kung gaano pa karami ang kanyang reserba? May siyam pa siyang bodega. Ano ba naman ito? Wala akong pakialam sa iba. Sa loob ng 7 araw, humanapan mo ng paraan ang lahat ng basurang itinambak mo. At agad mong ipagbili ang mga iyon. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung itatwa kitang anak. Gagawin ko agad, ama. Ano pa ang hinihintay mo? Umalis ka na. Oho. Akala ko kung sino. Ah, si Binatang Zhang pala. Ano iyon?
Bakit ka na parito, may kailangan ka ba? Magbibili ako ng pagkain. Hindi ba nitong nakaraang 2 araw? Ay mayabang kang nagmamalaki. Bakit biglang naging masunurin ka ngayon? Huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Itatanong ko lang kung bibili ka o hindi. Bibili ako. Nagbago na ang isip ko. 15 wen ang isang daw. 500 wen ang ibinili ko. 15 wen lang ang sisingilin mo. Huwag kang lumampas sa hangganan. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Binatang Zhang, ikaw ang magpapasya kung ibebenta mo ito o hindi. Tutal naman. Kayong magkakapatid. Ibenta ninyo sa akin ang lahat sa presyong ito. Ano ang sinabi mo? CJ, masusunod ang gusto mo. 15 barya bawat takal. Kung naging ganito ka nakaunawain noon pa, sana ay maayos na ito. Mabait. Kunin mo ang pera. Kung umasta, akala mo kung sino kang marangal. Sa wakas, lumabas na rin ang tunay mong kulay. Sa ganitong paraan tapos na ang usapan. Tama. Lahat ng butil sa yusaw ay ipasailalim sa pamamahala ng pamilyang Kong. Pagkaraan, ipakiusap kay Ginoong Kong na ipagbili ang mga ito sa halagang 15 barya bawat takal. Tungkol naman sa sobrang bahagi na aking ibibigay, isuko na lamang ito sa hukuman. Umalis na tayo. Saan tayo pupunta? Babalik tayo sa palasyo. Mabuti. Sa sariling lakas, pinababa niya ang presyo ng butil. Nilupig ang mga makapangyarihang pamilya sa yusaw. At iniligtas ang daan-daang libong biktima ng tagutom. Higit pa rito, itinaguyod niya ang pangalan ng aking anak. Mula ngayon, itataas ang ranggo niya ng 2 antas. Opo. Bukod dito, kailangan na ring makahanap ng mapapangasawa si Yuchu. Sa palagay ko, ikaw ay hindi maaari. Ginoong Go, may naiisip ka bang mas karapat-dapat na kandidato? Sa mapagpakumbaba kong palagay, ang nararapat na mapapangasawa ng prinsesa ay dapat mahusay sa panitikan at hukbo, at taglay ang 2 katangian. Bagaman may ambag si Guchen sa pagsugpo ng tagutom, maliit na kayamanan lamang iyon kapag sumiklab ang digmaan. Sa tingin ko, baka sa takot ay mga ilangan pa siya ng lampin. Tutol din ako, mahal na hari. Bukod pa rito, ang minsanang matagumpay na pagtulong sa tagutom ay hindi sapat na patunay ng anuman. Baka sinuwerte lamang siya. Tutol din ako, mahal na hari. Sa palagay ko, hindi talaga karapat-dapat si Guchen para sa munting prinsesa. Mas nararapat si batang Ginoong Gokyuk Xiao. Pweh. Hindi ako karapat-dapat, pero siya karapat-dapat. Sinasabi ko sa inyong lahat. Kayo ay talagang palala ng palala sa kakatwa. Nasaan ang ama ninyo? Manahimik kayo. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat gawin upang mapatunayan na si Guchen ay mahusay sa kapwa panitikan at sandata? Nitong mga nakaraang buwan, paulit-ulit na nilulusob ng tribong Beidi ang hangganan ng Imperyong Dain. Iminumungkahi kong papamunuan ni Guchen ang mga kawal sa labanan upang maipakita niya ang kanyang kakayahan. Hindi ba iyan mapanganib? Wala pang karanasan si Guchen sa pamumuno ng hukbo. At ang larangan ng digmaan ay hindi laro ng mga bata. Mabuti kung manalo siya. Ngunit kung matalo siya, buhay ng napakaraming tao ang masasakripisyo. Hindi ba lalo lamang nitong mapatutunayan na wala siyang kakayahan kung mamamatay siya sa labanan? Sino pa ang makikipag-agawan sa aking anak para sa posisyon ng magiging asawa ng prinsesa? Mahal na hari, handa akong mamuno sa hukbo at makipaglaban. At lalagdaan ko ang utos militar. Hinihiling ko lamang na magbigay kayo ng pangako, mahal na hari. Kung ako ay matalo, kusang loob kong iaalay ang aking buhay. Ngunit kung ako ay manalo, maihihilingin ako sa inyo. Mahal na hari, sasang-ayon po ba kayo sa pagpapakasal namin ni Yuchu? May tutol ba ang sinuman sa mga minamahal kong ministro? Kung tunay ng taglay ni Guchen ang kakayahang hulihin ang mga tigre at supilin ang mga dragon. Napatunayan na niya ang sarili niya. Buong puso kaming susunod at kikilala sa kanya. Guchen. Kung gayon, itatalaga kita bilang general na lulupig sa Beidi. Umalis ka at makipagdigma ngayong araw. Tinatanggap ko po ang kautusan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba sinabi mong ang kanilang supply ng pagkain ay sapat lamang sa 7 araw? 17 araw na ang lumipas, aba. Halika. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Bakit ang mga nasa ibabaw ng pader, na mga kawal ng dayin, ay nakakakain na pati hita ng manok? Napakatuso ng mga taga-dayin. Tiyak na palabas lamang nila ito para linlangin tayo. Hayaan ninyong magsalita ako. Hindi lamang walang laman ang kanilang kamali. Pati ang mga hita ng manok, ay props lamang sa kanilang palabas. Kailangan lamang ninyong kumain ng ilang subo bilang pain. Kung gayon, tiyak na bibigay ang mga kawal na nagtatanggol sa lungsod. Mga taga-dayin, hindi masarap ang magutom, ano? Ginoong Gyu, bakit hindi natin samantalahin ang 10 araw? At palihim na umatras. Umatras. Tama.
Tama nga. Ginoong Gyu. Kapag nagtipon ang 100,000 hukbo ng Bedi at sumalakay sa lungsod, tiyak na hindi natin sila mapipigilan. May sarili akong makalangit na sandata. Handa na. Anong uri ng bagay ito at bakit ganito kalakas? Baril. Kung ang ganitong sandata ay maaaring gawin ng maramihan at gamitin sa larangan ng digmaan, tiyak na magtatagumpay tayo sa bawat laban. Ano ang ginagawa mo? Ginoong Gyu, ang isang taong tulad ninyo ay hindi dapat mamatay kasama namin sa larangan ng digmaan pagkalipas ng 10 araw. Ipadadala ko kaagad ang mga tauhan upang samahan kayo, Ginoong Gu. At tumakas ngayong gabi patungo sa kabisera. Ang pagtakas sa harap ng labanan ay isang krimeng karapat-dapat sa kamatayan. Sa mga baril na ginawa ninyo, Ginoong Gu. At sa tulong ng mga kabayong mabilis na parang hangin na aming nakuha, tiyak na mapapanatili namin kayong ligtas, Ginoong Gu. Sino ang nagsabing tiyak tayong matatalo pagkalipas ng 10 araw? May 100,000 mabibigat na kabalyero ang Bedi. Kung mabibigyan ko ang bawat kawal ng tig-iisang baril, baka kaya nating makipagsagupaan sa kanila. Kung gayon, tipunin mo agad ang mga kawal at papuntahin sila sa lugar ng pagsasanay. Opo. Ano ang ginagawa ninyo? Ibigay ang mga baril. Tapos na ang 10 araw. Mga tagadayin, buksan ninyo agad ang tarangkahan at humarap sa kamatayan. Paano mo nalaman? Hindi kami ang malapit ng mamatay. Kayo iyon. Guchen. Hindi ka pa rin umalis. Mukhang sabik na sabik kang umalis ako, ah. Lagi kaming humahanga sa mga tunay na bayani, gaya ng mga taga-Bedi. Sa mga nakaraang araw, sinadya kong buksan ang isang daanan sa likod ng lungsod. Upang bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Hindi ko inakalang wala ka palang modo. Hindi mo kayang talunin ang mabibigat na kabalyero ng Bedi. Paano ako makababalik ng panatag ang loob? Huwag mong ipagkamali ang kabaitan ko sa kahinaan. Mayroon akong 100,000 piling kawal at mahuhusay na general. Paano mo ako matatalo? Mga Ginoo, nagbago na ang panahon. Ano ang bagay na ito? Isang baril. Sa loob lamang ng 10 araw. Nakagawa pala siya ng gayon kamahiwagang sandata. Hindi dapat maliitin ang binatang ito. Sa loob lamang ng 10 araw. Isang pambihirang sandatang pandigma. Ilan pa kaya ang kaya niyang gawin? Ayos lang. Mayroon pa tayong walang talong mga kawal na nakasakay sa mababangis na hayop. Nasa akin ang kalamangan. Ito ay ilang dosenang mga ngabayong humahabol sa hangin. At ilang dosenang baril. Hindi lamang ilang dosena. Karaniwang kagamitan ito ng libu-libong kawal ng Imperyong Dain. Paano ito naging posible? Huwag sabihing si Guchen ay isang Diyos na bumaba sa mundo. Aba, sariling atin ito. Umatras ang hukbo. Huli na para umatras. Naitakda na ang kahihinatnan. Ginoong Gyu. Daan-daang libong kawal ng tribong Bedi. Madali silang nilupig ng ating hukbo. Halos 30,000 ang nasawi o nasugatan sa hukbo ng kaaway. 10,000 ang nabihag. Si Haring Wanyan Shui ng Bedi. Nais niyang lumagda sa isang kasunduan sa tigil putukan sa atin. Ano ang sinabi niya? Handa siyang isuko ang mga lupain at lungsod. Magbayad ng 20 bilyong kabayaran. Maghandog ng 100 kaban ng mga pambihirang kayamanan. At nangangakong sa loob ng 10 taon ay hindi na muling magpapadala ng hukbo laban sa ating imperyo. General Wang, naging napakahirap ng labanang ito para sa inyo. Malaki ang inyong naitulong at karangalan. Ang mga kondisyong ito, pinagtitibay ko. Mag-ayos agad ng sugo upang makipagkasundo sa tribong Bedi sa mga detalye ng kasunduan. Susundin ko ang inyong utos, mahal na hari. Ang mga natitirang usapin sa kampo ay ipinaubaya ko na sa iyo. Siyempre, babalik tayo sa kabisera para magpakasal.
Iyan lang pala ang kakayahan mo. Duwag na nagtatago kung saan-saan. Sa wakas, natagpuan din kita. Huwag sabihing isinugo ka ng mag-amang guo para ipapatay ako. Hindi maaari. Kailangan nating makaisip ng paraan. May ideya na ako. Bakit napakaraming karwahe rito? Saang karwahe naroon ang pakay? Lumaban ka sa akin. Ikaw nga. Go Songyao. Mahal na hari. Ganito talaga ang nangyari. Ako, ang inyong lingkod. Nailigtas ko ang sitwasyon ng tuluyan na itong gumuho. At inalalayan ko ang imperyong muntik ng bumagsak. Pinamunuan ko ang hukbo at nilupig ang ilang ulit na mas malaking puwersa ng mga nakasakay na kawal ng tribong Bedi. Dahil dito, nanginig sa takot ang hari ng Bedi. Isinuko niya ang lupain at nagbayad ng kabayaran. Ngunit sino ang makaalam? Sa daan pabalik sa kabisera. Ilang ulit kaming tinangkang patayin. Nahuli na ba ang mga mamamatay tao? Nahuli na sila ng inyong abang lingkod. Sino ang salarin? Si Guchen. Huwag kang magpakalat ng walang basihang paratang. Mahal na hari. Si Guchen ay nagkamit ng pambihirang tagumpay. At ngayon ay nagsisimula ka ng gumanti sa bawat munting sama ng loob. Sinaktan at pinatay ang mga tapat na lingkod. Isa lamang siyang hamak na palaka sa palasyo. Ginoong Gyu. Yamang sinabi mong ako ang nagpadala ng mga mamamatay tao laban sa iyo. Mayroon ka bang katibayan? Si Guchen. Kung ngayong araw ay hindi mo maipaliwanag ng maayos ang lahat, titiyakin kong hindi ka makatataka sa kaparusahan. Si Ministro Go ay nangurakot ng sweldo ng hukbo. Nalaman ko ang bagay na ito habang nasa hukbo. Sa aking pagbabalik sa palasyo, balak ko sanang ulat ito sa trono. Marahil ay may ideya na rin si Ministro Go tungkol dito. Huwag kang basta-basta magbintang. Tungkol naman sa pagpapadala ng mga mamamatay tao. Hindi mo pa nga napatutunayan iyon at ngayon. May bago ka na namang paratang tungkol sa pagnanakaw ng sweldo ng hukbo. Mabuti. Sayang at itinuring pa naman kitang isang marangal na Ginoo. Hindi ko akalain. Tumahimik kayo. Hayaan ninyong magsalita si Guchen tungkol sa pagnanakaw ng sweldo ng hukbo. Hintayin nating makabalik ang buong hukbo at sa kalilitaw ang katotohanan. Tungkol naman sa pagpapadala ng mga mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay may dalang tanda ng pagkakakilanlan ng ministro ng digmaan. Ikaw ba ang nagpadala ng mga tao upang nakawin ang tanda at burahin ang lahat ng bakas? Hindi ko naunawaan ang sinasabi mo. Napakahirap paniwalaan iyan. Ngunit nasa aking mga kamay ang katibayan. Mga Ginoo, pakitingnan ninyo. Ministro Go, may nais ka pa bang sabihin? Wala na po akong masasabi. Ipasok siya sa bilangguan upang litisin. Hindi na po kailangan. Ako na mismo ang pupunta roon. Talo ako. Kung may usapin, magsalita. Kung wala, tapusin na ang pagpupulong. Guchen, pumunta ka sa silid-aklatan ng imperyo. Opo. Hindi ko po alam kung bakit ninyo ako agad ipinatawag. Mahal na hari, ano po ang dahilan? Hindi ka taga-imperyong Dayin. Hindi ba? Mahal na hari, nagbibiro po ba kayo? Hindi po ako taga-imperyong Dayin. Kung gayon, taga saan po ako? Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Guchen ng Yuzhao. Na kayang kopyahin ang lahat ng bagay. Kaya pinakiusapan ko si Ginoong Wang. Nadalhin ang gintong plague ng pag-iwas sa kamatayan. Upang subukan ito sa pagtitipon sa hardin. Ito ang gintong plague ng pag-iwas sa kamatayan na ipinagkaloob ng mahal na hari. Gintong plague ng pag-iwas sa kamatayan. Opo. Noong nabubuhay pa ang dating emperador.
6 na gintong plake ng pag-iwas sa kamatayan ang kabuuang ipinagkaloob niya. Maililigtas sa kamatayan ang sinumang maihawak ng plake. Kung hindi lamang matanda na ang inyong lingkod, at walang kakayahang suportahan ang mga anak at apo, hindi ko ito ilalabas upang ipagbili. Kung sakaling hindi ako ang taong tinutukoy sa mga alamat. Ang gintong plake ng pag-iwas sa kamatayan na ito ay maaaring napunta sa kamay ng isang kriminal. Siyempre, hindi ito magiging gintong plake ng pag-iwas sa kamatayan. Ang plake ay pag-aari ng dating emperador. Ano ang pakialam ko roon? Huwag mong sabihing may iba pang tao nagnanais gamitin ang plake ng dating emperador upang iligtas ako sa hatol na kamatayan. Napakatalino ninyo, mahal na hari. Kaya naman, pagtulong sa mga biktima ng sakuna sa Yusaw. Banta mula sa tribong Bedi. Lahat ng ito ay pagsubok mo sa akin. Tama. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kakayahan mo. Kung gaano mo kayang suwayin ang langit. Hindi ko inakala iyon. Mas higit siya kaysa sa inaakala ko. Mas marami siyang sorpresa kaysa sa inaasahan ko. Kung gayon, paano si Yuchu? Hindi rin ba siya bahagi ng orihinal mong plano? Hindi naman. Wagas na pagkakataon lamang ang pagkakilala ko kay Yuchu. Pero mabuti na rin at dumating siya. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng maraming pagkakataong subukin ka. Magsalita ka ng tuwiran. Ano ba talaga ang gusto mo? Patayin mo ako. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang tunay mong pakay. Sa dami ng pagsubok na ito. Napagtanto ko rin na mataas pa rin ang iyong moralidad. Hindi mo ginagamit ang kapangyarihang ito sa paggawa ng masama. Kung gayon, ano ang kapalit? Matalino ka talaga. Bilang kapalit, gusto kong tulungan mo akong tapusin ang isang bagay. Anong bagay? Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng pagtitipon ng kalakalan ng mga immortal at mortal. Pagtitipon ng kalakalan ng mga immortal at mortal. Isang dakilang pagtitipon na idinaraos 1 beses bawat 10 taon. Sa panahong iyon, maraming nagsasanay sa landas ng immortalidad ang pupunta sa kabisera upang magbenta ng mga banal na kayamanan. Ano ang kailangan kong gawin? Ang pinakamahalagang bagay sa bawat pagtitipon ay ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan. 1 tableta lamang ang kailangan inumin upang maging bata muli sa loob ng 49 na araw. Sa madaling salita, madaragdagan ang buhay ng 49 na araw. Bibigyan kita ng sapat na salapi upang makuha ang bagay na ito. At ikaw ay gumawa para sa akin ng pinakamaraming kopya hanggat maaari. Bakit ka humingiti? Natatawa ako dahil ikaw, ang pinuno ng buong mundo, ay matagal nang nagpaplano laban sa akin. Ngunit ang ginagawa mo ay isang karaniwang bagay lamang. Ano ang alam mo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng napakaraming pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ako, ang pinuno ng Imperyong Dayin, ay mananatiling bata magpakailanman, at magpapatuloy ng 10,000 taon ang angka ng Imperyong Dayin. Wala akong panahon para pakinggan ang iyong dakilang mga pangarap. Isang garantiya lamang ang gusto ko. Anong garantiya? Kapag natapos ko ang ipinapagawa mo, palayain mo ako at si Yuchu mula sa pamilya ng hari, at hayaan kaming mamuhay ng tahimik sa kabundukan. Mabuti. Napakabilis mong pumayag. Para bang hindi mo siya tunay na anak. Kung ihahambing sa tunay mong anak, ang kapalaran ng Imperyong Dayin ay hindi na mahalaga. Umalis na tayo. Kamahalan. Hindi na unawaan ng abang lingkod na ito. Paano naging ganito si Guchen? Napakayabang at napakabigla ng kilos. Dahil alam niyang may kailangan ako mula sa kanya. Kung gayon, hintayin na lamang natin matapos ang lahat. Kapag namatay siya, gagawa ka ba ng gamot para sa akin? Aba, ito na ba ang pagtitipon ng kalakalan ng mga immortal at mortal? Tunay ngang kakaiba ang mga dumalo rito. Tingnan mo, iyan ang ating ministro ng kagawaran ng pananalapi. Ginoong Go, ang pagpupulong ng mga nilalang na makalangit at mortal,
Tungkol sa kapalaran ng ating dinastya. Umaasa kaming buong lakas ninyo kaming tutulungan, Ginoong Guo. Makatitiyak kayo, mahal na ministro. Gagawin ni Guo ang buong makakaya niya. Saan banda? Ang hari ng Beidi. At marami pang mga nilalang na makalangit. Noong araw na ipinatawag ka ng ama ko sa silid-aralan ng imperyo, ay para tulungan mo siya na makuha ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan, hindi ba? Napakahalaga ng isang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan. Ngunit 49 na araw lamang ang idinadagdag nito sa buhay ng isang tao. Para sa akin, hindi iyon isang kapaki-pakinabang na kasunduan. Maaaring hindi sulit para sa iba. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang biyayang matatagpuan sa buong mundo. Ang unang bahagi ng pagpupulong ng mga nilalang na makalangit at mortal ay formal lang nagsisimula. Maaari nang maghanap ang bawat mamimili ng kanilang nais bilhin at makipagkasundo sa nagbebenta. Bukod dito, ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan na dating nakalaan sa ikalawang bahagi ay inilipat sa unang bahagi. Maaari kayong bumili ayon sa inyong pangangailangan. Ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan ay dating pangunahing kayamanan ng pagpupulong na ito. Bakit ngayon ay naging pampagana na lamang bago ang tunay na handaan? Hindi natin alam. Baka sakaling sa pagpupulong na ito ay may mas marami pang kayamanang lilitaw. Narinig ko ring sabik na sabik ang mahal na emperador na makuha ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan. Umaasa pa siyang tutulungan siya ni Guchen na makuha ito. Kung maunahan natin silang mabili ito, tiyak na makukuha natin ang pabor ng mahal na emperador. Yamang labis na pinahahalagahan ng emperador ng Dayin. Ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan. Bakit hindi natin ito unahan at agawin? Upang ipagpalit sa pagbawi ng ating lupain at ginto. Hindi mabibigo ang lingkod na ito sa ipinagkatiwala sa kanya. Kaibigang tagapagsanay, magkano ang hinihingi mo? Upang ibenta sa akin ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan na hawak mo. Kaibigang tagapagsanay. 50 bilyong leyang. Napilak. Ano? 50 bilyong leyang. Nang aagaw ka na ng pera. Tama. 50 bilyong leyang ng pilak ay sapat na para makabili ako sa isang liblib na lalawigan ng isang buong lungsod. 50 bilyon kapalit ng dagdag na mahigit 40 araw ng buhay. Sulit ba iyon o hindi? Makalangit na binibini. Maaari bang ibaba ninyo ng kaunti ang presyo? Taos puso ko itong kailangan. Hindi maaari. Talagang mga gahaman sa negosyo ang mga nagsasanay ng dao. Kung ayaw mong ibenta, pupunta na lang kami sa mas murang lugar para bumili. Malaya kang maghanap. Sa pagpupulong na ito, iisa lamang ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan. At tanging ito lamang. Ikaw. 50 bilyon. Ikaw. Saan mo nakuha ang ganoon kalaking halaga? Siyempre, ibinigay ito ng mahal na emperador. Pondo para sa gastusin. Kung gayon, Ginoong Go, ikaw na ang. Kung gayon, ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan ay ipinaubaya ko na sa Ginoong ito. Sandali. Hindi maaaring mapunta sa kanya ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan. Napunta na sa kamay ni Guchen. 60 bilyon ang alok ko. Pambihira ka naman. 70 bilyon. 70 bilyon para bilhin ito. Maubos ang kabangyaman ng ating bansa. Aabot na tayo sa ilalim. Kung gayon, magdagdag tayo ng buwis. Kung gayon, ibenta natin sa kanya sa halagang 170 bilyon. Napakatalino talaga ng mahal na hari. 100 bilyon. Saan mo naman nakuha ang 100 bilyon? Ginoong Gu. Kung matagumpay mong mabili ito sa subasta, ngunit wala kang pambayad, ang kabayarang kailangan mong ibigay ay ang sarili mong buhay. Siyempre, mayroon ako. Kahit magkano pa ang halaga. Si Shen Ruhui na tusong matanda ang magbabayad. Maharlik ang kalihim Wang. Hahatiin natin ito ng tikalahati. Ano ang palagay ninyo? 110 bilyon. Napakayaman naman ninyo. 130 bilyon. 200 bilyon. Sigurado ka ba? Mahal na nilalang. 200 bilyon.
Hindi maliit na halaga iyan. Maaari ko bang makuha muna ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan? Upang masuri ang kalidad nito. Bago ako magpasyang magbayad. CJ. Tapos na. Mahal na nilalang. Ikinalulungkot ko. Ngunit ang kalidad ng pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan na ito ay hindi ko gaanong nagustuhan. Kaya naman, nagpasya akong umatras sa pagbid. Sana ay maunawaan mo. Walang problema. Mahal na nilalang. Ang inialok kong 130 bilyon. Mapapasakin pa ba ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan? Napakabuti naman. May pag-asa ng maligtas ang aking ama. At aangat din ang katungkulan nating mag-ama. Tiyak na magiging matagumpay tayo sa hinaharap. Nagyayabang ka pa sa harapan ko. Akala ko ay napakalaki ng iyong yaman. Hindi ko inakalang hanggang dito lang pala ang kaya mo. Ha! May isa pa akong sasabihin. Kailangan ko itong ipaalam sa iyo ng maaga. Ano iyon? Ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan na ito. Kapag nahawakan ng isang mortal, ng mahigit 3 minuto, ay otomatikong kikilalanin siya bilang may-ari nito. Kung susubukan itong gamitin ng iba, mawawala ang lahat ng bisa nito. Kung gayon, bilisan ninyo, mahal na hari. Gaano pa katagal ang natitira? 2 minuto. Sapat na iyon. Kapag matagumpay ang paggamit nito, magkikita tayong muli. Ibalik mo ang 50 bilyon ko. Iyon ang buong kayamanan ng pamilya ko. Mabuti na lang at hindi ka nagpatuloy sa pagtataas ng presyo. Kung hindi, maubos ang pera ng mahal na hari. Ngunit hindi rin naman mapapakinabangan sa kanya ang bagay na iyon. Pare-pareho tayong mapapahamak. Talaga bang napakamakapangyarihan ang bagay na ito? Sus Mariosep, hindi ba sinabi mong hindi mo ito binili? Hindi ko binili. Kung gayon, ano ito? Mamayang gabi ko na ipaliliwanag sa iyo. Sa ikalawang bahagi ng pulong ng mga diwata at mortal. Ikalawang bahagi. Kailangang ipagpalit ang bagay sa haba ng buhay. Haba ng buhay. Kailangang gamitin ng mamimili ang sarili niyang buhay bilang kapalit upang makuha ang kayamanang ito. Kaya umaasa akong maging maingat kayo sa pagbili. Ayokong makita na may mamatay sa harap ko. Bagay na ipinagpapalit sa haba ng buhay. Pero paano natin malalaman kung gaano pa kahaba ang buhay natin? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ngunit kailangan pa itong gamitin bilang halaga upang magsugal para sa kayamanan. Diyan mismo nakasalalay ang kapanapanabik na bahagi ng palitang ito. Maaaring mapanalunan ang lahat, o mawalan ng lahat. Nasa isang kisap mata lamang ninyo. Naway pagpalain kayo ng swerte. Ito ang pildoras na pampawi ng sakuna. Kapag nakain ang isa, mawawala ang lahat ng karamdaman. Presyo. 5 taon ng buhay. Mukhang hindi masama ang bagay na ito. Ngunit paano kung ang mag-alok ay kakaunti na lamang ang natitirang buhay? Hindi ba maaaring mangyari na gumaling nga ang sakit? Ngunit mamatay naman ang tao. Kung ganoon, mas mabuti pang manatili akong may sakit. Kahit paano, mabubuhay pa ako ng ilang taon. Kayong mga taga-dayin, bibilhin mo talaga ang lahat ng ito. Isasayang mo ang buhay mo para sa isang pildoras na pampawi ng sakuna. Paano kung may mas mabuting kayamanan sa susunod? Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Hindi lamang ito ang bibilhin ko. Pati ang mga matitira. Bibilhin ko lahat. Mabuti. Tingnan natin kung mayroon ka nga ng swerteng iyan. Baka hindi pa mapasa iyo ang pildoras na pampawi ng sakuna. Patay ka na agad. Maraming salamat sa pag-aalala. Hindi iyon mangyayari. Halika. Simulan na natin ang palitan. Kayong taga-dayin. Sinabi ko nang huwag kang magmatigas. Ayan, tingnan mo ang nangyari. Sa tingin ko, kaunti na rin ang natitira mong panahon. Ang pildoras na pampawi ng sakunang ito. 30 pilak na lamang. Ibigay mo na sa akin. Bibigyan pa kita ng kabaong, hindi ba? Ha 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 ha. Guchen. Ayos ka lang ba? Baka mas mabuting huwag na tayong sumali sa mga susunod. Masyadong mapanganib ang palitang ito. Magtiwala ka sa akin. Walang mangyayaring masama. CJ. Mahirap makuha ang mga bagay na ito ng mga diwata. Ngunit kayang-kaya ng mangkok ng kayamanan ko. Nakopyahin ang mga ito nang hindi mabilang na ulit. Ipinagbili man ang mga ito sa hinaharap. O gamitin ko mismo.
Napakalaki ng magiging pakinabang. At ang kapalit ay ilang taon lamang ng buhay. Ang bagong kopya ng pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan. Sa ganitong sitwasyon, ay parang butas sa mga patakaran. Kung patuloy ko itong kakainin, patuloy ding hahaba ang buhay ko. Para na rin itong pagkamit ng lahat ng walang anumang sakripisyo. Maisisilid ko lang sa bulsa ang lahat ng kayamanang ito. Ito ang pulseras na baghani ng jade. Isuot mo sa kamay. Malaki ang maidagdag nito sa karisma ng may-ari. Hindi na mamalayang maaakit ang mga babae sa paligid niya. Presyo ng pagbebenta. O 5 taon ng buhay. Ako na. Patay. Patay na. Mukhang bata pa ang binatang ito. Hindi ko akalaing wala pang 5 taon ang natitira niyang buhay. Sayang naman. May iba pa bang kukuha nito? Kung walang may gusto nito, mauuwi lang ito sa pagkakaligpit. Maliban sa kanya, sino pang hangal ang maglalakas loob para sa ganitong pakinabang? Naisugal ang 5 taon ng buhay. Uwi ako dala ang jade na palawit na ito. Noong araw sa hangganan ng Hilaga, natalo ako ng taong ito. Walang utak na hambog. Guchen, bakit mo bibilhin ito? Hindi ito sulit. Ginoo. Sigurado ka bang gusto mo ito? Kakabayad mo lang ng 5 taon ng buhay. Ayos lang. Mas mahaba pa ang buhay ko. CJ. Ito ay isang gintong tipak. Nakatali ito sa may-ari. Agad nitong maibibigay sa may-ari. Ang 10 bilyong lay ang napilak. Ngunit mula ngayon bawat buwan, kailangang magbayad ng 1 milyong liang. Hanggang sa mamatay at mawala ang may-ari. Ang presyo ay 15 taon ng buhay. 10 bilyong lay ang napilak. Kung gagamitin ko ito para magpautang, hindi ako matatakot sa 1 milyong liang bawat buwan. Bibilhin ko. 16 na taon ng buhay ang ibabayad ko. Ikaw, binata. Kaninang 49 na araw lang. Gumastos ka na ng 15 bilyong taon ng buhay. Ngayon, para naman sa 10 bilyong liang. Gagastos ka ng 15 taon ng buhay. Marunong ka palang mamuhunan. Guchen. Hintayin mong makuha ko ito. Ang gintong tipak. Muling babangon mula sa pagkabigo. Tinitiyak kong mamamatay kang walang mapaglilibingan. Sino ang nagsabing tiyak mo itong makukuha? 20 taon ng buhay ang ibinibigay ko. Huwag mo akong lokohin ng sobra. 30 taon ang ibinibigay ko. 50 taon. Sampung taon pa lang ang ibinayad mo kanina. Ngayon, magdaragdag ka pa ng 50 taon. Akala mo kung sino ka na. Pero mabuti na rin iyon. Kapag namatay ka, ako ang makikinabang. Gagamitin ko pa rin ang 16 na taon ng buhay. Para makuha ang bagay na ito. Sigurado ka ba? 50 taon ng buhay. Kung mamatay ka, ang mga kayamanang kabibili mo lang, ay kukumpiskahin lahat, at muling ibebenta. Sigurado ako. Ito. Impossible ito. Nabawasan na siya ng 60 taon ng buhay. Bakit para pa rin siyang walang sakit? Tiyak na panandali ang pagbabalik ng sigla ito. Sa tingin ko, ang katawan ng binatang ito ay punong-puno na ng pinsala. Baka hindi na siya tumagal ng 3 araw. Ano pa ang mayroon? Sige, bilhin na natin. Bibilhin ko. Hindi ko pa sinasabi ang presyo. Ikwenta mo lahat sa pinakamataas na halaga. Mabuti. Ano ito? Enye. Ito. Ito ang huling kayamanan sa palitang ito. Pildoras ng pagpipino ng ki. Ang iinom nito ay otomatikong makapapasok sa antas ng pagpipino ng ki. At makapagsisimula sa landas ng pagiging immortal. Ibig sabihin, makapapasok sa hanay ng mga nagsasanay maging immortal. Hindi ba ang ibig sabihin ito? Sa malapit na hinaharap, makapagtataboy rin ako ng ulap at makapagpapabago ng kapalaran. Makapagpapalit ng bato tungo sa ginto. At maging isang immortal. Napakalaking biyaya niyan. Sa mga susunod na palitan, maaari rin nating gamitin ang sarili nating mga sandatang mahiwagang basta na lamang natin pinanday. Upang makakuha ng walang katapusang ginto at mahabang buhay. Tagapamagitan, huwag ka ng paligoy-ligoy. Ilang taon ng buhay ang halaga ng pildoras ng pagpipino ng ki na ito? 200 taon ng buhay.
200 taon. Kung ganoon, kailangan ko bang isugal ang buhay ko sa kabilang buhay? Tama. Tayo ay mga karaniwang tao lamang. Saan tayo kukuha ng 200 taon ng buhay para gugulin? Tiyate, kung ayaw mong magbenta, huwag. Kailangan pa bang dumaan sa palabas na ito? Bibilhin ko. Isang taga-imperyong dayin. Nabaliw ka na ba? Para lamang sa isang pildoras ng pagpipino ng ki. Isusugal mo ang 200 taon ng sarili mong buhay. Bukod dito, mayroon ka ba talagang 200 taon ng buhay na magagamit? Baliw! Matapos kong maging matalino buong buhay ko, hahayaan ko bang matalo ako ng isang baliw? Hindi maaari. Maniwala ka sa akin. Dito lang ako tatayo. Masdan mong mabuti. Panoorin mo kung paano ka mamamatay maya-maya. Sigurado ka ba? 200 taon ng buhay. Kapag nakumpleto na ang palitan, hindi na ito maaaring bawiin. Sigurado ako. Ito ay pildoras ng pagpipino ng ki. Kapag ininom mo ito, makapapasok ka sa landas ng pagiging immortal. Naway pag-isipan mong mabuti ang iyong pasya. Impossible. Ilang taon na ba ng buhay ang sinayang niya? Ngunit buhay pa rin siya. Huwag sabihin na isa talaga siyang Diyos na muling isinilang. Talagang, binili niya ang buong kaganapan. Dumarating na ang bagong panahon. Malapit na itong magsimula. Guchen. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Para saan po ito? Siyempre, alam ko po. Ngunit, ang pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan ay tunay na gaya ng sinabi ng immortal. Nakatali ito sa taong may hawak nito. Kahit gamitin ito ng iba, wala itong magiging epekto. Alam mong hindi iyan ang nais kong itanong. Kung gayon, ano po ang nais ninyong itanong? Ang pildoras ng pagpipino ng ki. Kapag mayroon nito, habang tinatahak ko ang landas ng pagiging immortal, mapahahaba ko ang aking buhay. At mapananatili kong walang hanggan ang kapalaran ng Imperyong Dayin. Ang iniintindi mo ba ay ang kapakanan ng Imperyong Dayin? O ang sarili mong mabuhay ng ilang araw pa? Napakatapang mo. Hindi mo alam kung ilang 10,000 pildoras ng pagpapanumbalik ng kabataan ang nabuo mula sa katawan. Sa harap ng mga espada, sibat at pamalo. Sa harap ng mga espada, sibat at pamalo. Hindi ka ba mamamatay? Ano ang ibig mong sabihin? Guchen. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang pildoras ng pagpipino ng ki. Oh, mamatay ka sa harap ko. Ito ang pildoras ng pagpipino ng ki. Sa wakas, nahanap na rin. Mabuti naman. Ang dugo ng aking imperyong dayin. Ang aking 1,000 taong buhay. Kung gayon, maaari na ba akong umalis ngayon? Hindi maaari. Ibinigay ko na sa iyo ang pildoras ng pagpipino ng ki na gusto mo. Bakit hindi mo pa rin ako pinapaalis? Ang pildoras ng pagpipino ng ki na ito ay isang pambihirang kayamanang maaaring makuha ng sangkatauhan. Maaari nitong baguhin ang laman at buto ng isang tao. At ihatid siya sa landas ng pagiging immortal. Ngunit, nagkataon namang taglay mo ang kakayahang kumopya ng lahat ng bagay. Kapag pinalaya kita, ano ang magiging bunga nito? Sa buong mundo, parami ng parami ang magkakaroon ng pildoras ng pagpipino ng ki. At parami ng parami ang tatahak sa landas ng pagiging immortal. Kung gayon, ano pa ang kabuluhan ng pildoras na hinihingi ko sa iyo ngayon? Kaya pala, napakarami mong isinasaalang-alang. Ako ang pinuno ng isang buong kaharian. Taglay ko ang buong mundo. Ang lahat ng iniisip at pinaplano ko ay likas na para sa katatagan ng buong mundo. Kung gayon, dapat mo ring malaman, ang mundo ay pag-aari ng mga mamamayan. Hindi ng iyong kamahalan lamang. Ano ang balak mong gawin? Nais kong ang bawat tao sa buong mundo ay makapagsanay upang maging immortal. Kung gayon, hinding-hindi ko hahayaang matupad mo iyon. Umatake kayo. Hindi maganda ito. Bilisan ninyo at pigilan siya. Halughugin ninyo. Hanapin ninyo sa bawat sulok ng mundo. Hanapin ninyo ito at dalhin sa akin. Opo. Yuchu.
Guchen. Guchen, Yuchu. Ano ang nangyari, Guchen? Ano ba ang nangyari? Bakit ka nagmamadali ng ganito? Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Kailangan mo munang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari. Kahit saan ay ayos lang. Umalis tayo sa kabisera. Umalis tayo sa Imperyong Dayin. Pumunta tayo sa lugar na para lamang sa ating dalawa. Guchen. Maaari mo bang sabihin muna sa akin kung ano talaga ang nangyayari? Kapos tayo sa oras. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos. Bilisan natin ang pag-alis. Umalis na tayo. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Ama, halika. Mabait na anak. Pumunta ka sa aking ama. Huwag kang pumunta. Huli na ang lahat. Ama, ano ang ginagawa mo? Bitiwan mo ako agad. Guchen. Ikaw at si Shen Yuchu. Isa lamang sa inyo ang makaliligtas ngayong araw. Ama, ano ba ang nangyayari? Walang sala ang karaniwang tao. Ngunit may kasalanan ang nagtataglay ng hiyas. Kung may dapat sisihin, si Guchen iyon. Dahil nagtataglay siya ng kapangyarihang hindi niya dapat taglayin. Magpakamatay ka na. Guchen. Huwag. Ha 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 ha. Iyan ang nararapat. Bilis. Tapusin na ang gawain. Kapag namatay ka, ako ang magiging tanging nila lang na nagsasanay sa buong daigdig ng mga mortal. Oh, ganoon ba? Matapos mong inumin ang pildoras ng pagpipino ng ki. Kung gayon, tanggapin mo ang kamatayan. Ikaw na diwata. Hindi ko alam kung paano ako nakahadlang sa iyo. Kahit kamatayan pa ang kapalit, sabihin mo man lang kung bakit ako kailangang mamatay. Dahil ininom mo ang pildoras ng pagpipino ng ki. Iyan ang iyong kasalanan. Ang pagbebenta ng pildoras ng pagpipino ng ki noong araw na iyon, ay hindi ba upang kami, mga mortal, ay magkaroon din ng pagkakataong humingi ng landas tungo sa kawalang kamatayan, at makaakyat sa kalangitan sa isang hakbang. Ha 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 ha! Humingi ng kawalang kamatayan at maghanap ng landas. Makaakyat sa kalangitan sa isang hakbang. Ano ba ang gusto mo? Magkaiba ang daigdig ng mga diwata at mga mortal. Kung makaiinom ng pildoras ng pagpipino ng ki ang lahat, at magiging diwata, ano pa ang magiging silbi ng aming daigdig ng mga diwata, at ng mga nagsasanay sa landas ng kawalang kamatayan? Tungkol naman sa pagbebenta ng pildoras ng pagpipino ng ki noong araw na iyon. Iyon ay dahil napakabagal ng pagbili ng dagdag na buhay ng paisa-isang 5 taon. Napakabagal talaga. Malayo sa bilis ng pagbili ng 200 taon sa isang transaksyon. Kapag naging matagumpay ang kasunduan, babalik ako kinabukasan upang bilhin ang sambahayan ng pamilya. Bahagya lamang niyang itinutok ang daliri. At kusang nabura ang kanyang mga alaala. Nabawi ko na rin ang aking pildoras ng pagpipino ng ki. Lintik na buhay pati diwata na papatalon. Ngunit hindi ko inakala na ang pildoras ng pagpipino ng ki na ito ay maiinom mo na pala, kaya kailangan ko na lamang linisin ang lugar. Guchen. Ikaw ba iyon? Tama. Bagaman hindi ko alam kung bakit mayroon kang napakaraming taon ng buhay. Ngunit, karamihan sa iba pang bagay na binili mo noong araw na iyon ay hindi naman gaanong nakapipinsala. Hindi na kita pananagutin sa mga iyon. Kaya nawa ay mag-ingat ka sa iyong mga hakbang. Guchen. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa isang lugar na tayo lamang ang nakaalam. Hintayin mo akong unti-unting makamit ang daan at maging diwata. Tiyak na tutulungan ko ang buong mundo, upang ang lahat ng tao sa daigdig ng mga mortal ay hindi na kailangang magdusa sa hirap ng mundong ito, at hindi na magtiis ng gutom. Pagdurugtungin ko ang daigdig ng mga diwata at ang daigdig ng mga mortal. At babaliktarin ko ang buong mundo.